Please do, Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2611 Pagbabago. Anak. Anak ko. Wag mo akong pigilan. Nasaan si Fanner? Nasaan si Fanner? Umiyak at sumigaw si Ji Soksan. Umiyak din si Ye Wanqing sa tabi niya, at inaliw siya. Ina, huwag kang sumigaw, babalik si kuya. Sabik na punang hinaan ng loob ni Guqing, Madam, mahalaga ang iyong kalusugan, maghintay ka lang dito ng payapa. Nagtipon-tipon ang mga babae at tinanong si Ji Soksan na huwag masyadong excited. Kayong lahat ay nagtatago sa akin. Nahihilo ako, ipinadala sa barkong ito, nasaan ang aking anak? Ay, may ginagawa ba siyang napakadelikado? Ako, gusto kong bumaba. Gusto kong mamatay na kasama si Fanner. Umiyak si Jisoo sa kanyang puso, hindi nakikinig. Tumanggi siyang sumakay sa arka, dahil pakiramdam niya ito ay isang buhay at kamatayan. Hindi niya gustong iwan si Ye Fan at magkubli sa sarili. Bilang isang ina, kahit wala kang maitutulong, ayaw mong ipadala ng puting buhok ang itim na buhok. Si Ye Wangto at Ye Hang ay nakatayo sa likuran na may mga pangit na mukha, ngunit wala silang magagawa kay Ji Soksan. Nasaan ang manugang ng aking prinsesa? Qingzhou. Nasaan si Qingzhou? Tumingin si Ji Soksan sa paligid at nakitang wala si Su Qingzhou, kaya mabilis siyang nagtanong, siya ba ay sumama kay Fanner? Ang mga babae ay tahimik, hindi alam kung ano ang gagawin ipaliwanag. Saglit na kumirot ang puso ni Jisoo, namutla ang kanyang mukha, lahat kayo ay nagtatago sa akin. Huwag mong sabihin sa akin ang anuman. Hindi ako matalino, ngunit hindi ako tanga. Kung wala na ang aking pinakamamahal na anak at manugang, hindi ako mabubuhay. Habang umiiyak, nakita ni Ji Soksan ang isang figure na ayaw niyang makita. Feng Qinglan, ikaw, bakit ka nandito? Nang makita ni Ji Soksan si Feng Qinglan, umakyat siya para kunin ang damit ng babae at nagtanong, bakit hindi mo tulungan ang anak ko sa ganoong kataas na antas ng paglilinang? Umalis na si Qingzhou, napakaselan niya, ikaw ang marangal na reyna ng dugong dragon. Nahihiya ka ba? Basa ang mga mata ni Feng Qinglan, ngunit hindi siya nakaimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinarap niya si Ji Soksan at ibinaba ang kanyang ulo, na nahihiya. Bago makilala si Ye Fan, inakala niyang siya ay isang malakas na tao, ngunit sa nakalipas na taon, unti-unti niyang napagtanto na siya ay talagang walang silbi. Tok tuk tok, tumunog ang alarm. Ang AI intelligence system ni Hope ay tumalon, at sa holographic na imahe, isang light ball ang nagpadala ng mensahe. Mula sa 170 degree na direksyon, mayroong malakas na pagbabago-bago ng enerhiya 300 kilometro ang layo. Inaasahang darating ito sa loob ng 2 minuto, at kailangan itong ilipat ng maaga ng 1 minuto at 36 na segundo. Napakaraming hindi nakokontrol na mga parameter, at ang risk factor ay A-level. Inirerekomenda na tumugon sa buong bilis. Lumikas. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumikislap, pinapayagan ng operasyon. Ang voice command ng kapitan ay nakilala, ang Hope Quantum Shield ay naka-on, ang 8 set ng mga makina ay ganap na naka-on, at ang retreat ay magsisimula. Sa isang voice broadcast, nagsimulang manginig ang buong kaban. Bagamat hindi kalakihan ang dagandong ng makina, naramdaman pa rin ng lahat na ang umaalon na enerhiya ay inilalabas. Yunyao, anong problema? May nangyari. Bakit may energy fluctuations? May mali ba sa asawa ko at sa iba? Medyo natuwa ang ilan, alam ni Ye Fan na nandito tayo, kaya imposibleng mamuno sa labanan dito. 300 kilometro ang layo ay ang distansya lamang sa pagitan ng primordial black hole at sa amin. Malamang na ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay mula sa primordial black hole. Anong lumabas dyan, ng ang? Narinig ito ng mga babae, natigilan silang lahat, tapos biglang may naisip. Ibig mong sabihin. Tumango si Chu Yunyao, malamang na ito ay isang pagkabigla mula sa primordial force pagkatapos mawala ang black hole. Ang primordial force ay maghuhugas ng Teso plane pagkatapos mawala ang black hole. Ito ay isang paglilinis ng enerhiya, hindi ko masasabi kung ano ang eksaktong mangyayari, dahil walang reference o record. Makakabalik pa ba ang asawa? Excited na tanong ni Nayen Rujiao. Mahirap sabihin, hula ko lang, kahit nawala na talaga ang black hole, baka hindi na. Ang mga salita ni Chu Yunyao ay muling nagpalamig sa puso ng mga babae. Kahit ano paman, kung buhay pa tayong lahat ay magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli. Marahil, kailangan natin siyang iligtas. Malakas na sinabi ni Chu Yunyao, umupo ang lahat at ikabit ang kanilang mga seatbelt. Handang harapin ang epekto ng alon ng enerhiya anumang oras. Nang marinig ito ng lahat, agad silang tumango, nag-alab ng pag-asa sa kanilang mga puso, at nagsimulang pamwesto. Samantala, ang City of Innocence. Boom! Nagbago ang kulay ng mundo. Matapos mabuksan ang isang maliit na siwang sa kalangitan, isang malaking bitik na hindi agad makita ang lumitaw. Ang bitik na ito ay patuloy na lumawak, mula sa kadiliman,
sa isang bakas ng liwanag, upang sumanib sa kalangitan. Mula sa eroplano ng Taishi, ang isang pinisil na primordial force ay direktang inilabas, tulad ng isang talon na naghuhugot sa mundong ito ng teso. Ang primordial power na kumakalas ay direktang nabubulok at nagpapakalat ng lahat ng kapangyarihan ng kaguluhan, at ang magulong kawalan ay unti-unting kinakain. Mukhang napakabagal, ngunit sa katunayan, ang bawat segundo ay kapansin-pansing nagbabago. Ang eroplano ng Teso kung saan matatagpuan ang Honghuang, ay nagbabago mula sa pinakalabas na magulong void. Ang mga pagbabago sa lupa ay talagang ang pinakamabagal. Kapag ang primordial na kapangyarihan ay patuloy na bumabagsak mula sa bitik, mas malayo ang daloy nito, mas natunaw ito. Tinatangay na nito ang hindi mabilang na mga bundok, ilog, bangin, berdeng puno at kagubatan. Sa lugar ng disyerto malapit sa lungsod ng kawalang kasalanan, daan-daang buhangin ang direktang giniba sa lupa. Ilang halimaw na hugis scorpion na nakatago sa buhangin ay nawala sa isang iglap. Sa dikalayuan, ang mga bundok ng Dongchan Fuji na nababalutan ng nyebe, natunaw ang nyebe at yelo, at gumuho ang mga bato. Isang grupo ng maliliit na ibon at halimaw ang naging hindi mabilang na dugo sa kalangitan. Isang flood dragon na nagtatago sa kabundukan ng biglang umikot, humiyaw ng mahabang panahon, at lumipad sa langit, nag-aapoy ng dragon at naging apoy na dragon. Ang orihinal na kapangyarihan ay patuloy na kumalat, at pagkatapos ay sa malayo, Sword God Kick. Ang isang malaking bilang ng mga espiritual na bulaklak sa Wanhua Valley ay namatay, ngunit ang ilan sa mga bulaklak at halaman ay nakaligtas ng husto. Ilang demonyong isda sa ilog ang naagnas ng orihinal na puwersa, pinaikot-ikot ang kanilang mga katawan sa isang iglap, bumukol ng daan-daang beses, at tumalon palabas ng ilog, ang kanilang mga palikpik ay naging mga pakpak, at lumipad sa kalangitan, na naglalabas ng mataas na antas ng mga espiritu. Ang hininga ng halimaw. Nararamdaman ng ilang tao ang mga pagbabago sa nakapaligid na enerhiya, hindi komportable, at sumabog pa ang kanilang mga daluyan ng dugo, na pinapatay sila kaagad. Ang ilang mga magsasaka ay biglang sumipsip ng sobrang dami ng primordial power at sumabog hanggang sa mamatay. At ang ilang mga magsasaka ay biglang nakaramdam ng isang pahiwatig ng espiritual na liwanag, biglang natanto ang isang epiphany, at ang kanilang cultivation base ay tumaas ng husto. Sa pagdaan ng minuto at segundo ng oras. Lahat, sa eroplanong ito, ay nagbago dahil sa pagdagsa ng primordial power. Sa Asgard, ang Sorcerer King at isang grupo ng mga monghe sa banal na kaharian ay tumayo ng magkasama at tumangala sa kalangitan na may 1,000 sinag ng liwanag. Sa Magic Crystal Mine, mukhang nagulat si Di Tianzhao at isang grupo ng mga sundalong Obsidian Legion, habang nanginginig ang isang grupo ng mga alipin. Ang Odin Empire, ang nasalantang mga tao at mandirigma, ay pinanood ang mga masasamang espiritu sa kalangitan na biglang naghiwa-hiwalay sa napakaraming bilang, at marami ang nagsimulang sumamba. Mahusay na ekspedisyon sa imperial na lungsod, ang lahat ng Obsidian Legion ay lumipad sa himpapawid, si Dobrik ay tumingin sa langit, puno ng pagkabigla. Ang pinagmula ng lahat ng nangyayari ay nasa itaas ng City of Innocence. Si Ye Xuanguang ay walang ekspresyon, at tumayo ng mahabang panahon nang walang sinasabi. Kabanata 2612 may punto siya. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, lumiwanag ang isang Jade Communication Talisman sa katawan ni Ye Xuanguang. Kamahalan, sa wakas ay nakipag-ugnayan na ako sa iyo. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na tumama ngayon ay ang orihinal na kapangyarihan. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Doon nanggaling ang nag-aalalang boses ni Dobrik. Nawala ang black hole, mahinahong sabi ni Ye Xuanguang. Napasigla at natahimik ang tagiliran ni Dobrik ng mahabang panahon. Paano ito posible? Nawala ng kontrol si Dobrik sa kanyang emosyon. Swerte lang. Gumamit sila ng katangahang paraan para piliting paghiwalayin ang dalawang kapangyarihan ng Primordial Mist. Hindi kailanman binalak ng Sword God na labanan ako para sa buhay at kamatayan mula pa noong una. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng eroplano ko para labanan siya. Sinisira lang nito ang black hole na magkasama. Ang pamamaraang ito ay may napakaliit na pagkakataon ng tagumpay, at umaasa din ito sa black hole na ito. Ito ay talagang hindi ganoon kalakas, kung hindi ito magtatagumpay. Ang lahat ay nagkataon lamang, walang espesyal. Sa madaling salita, orihinal na kontrolado ng black hole na ito ang eroplano ng Tiso ay unti-unting magiging bahagi ng eroplano ng Taishi. Pagkatapos magsalita ni Ye Xuanguang, tinatamad siyang magpaliwanag, at sinabing, Dobrik, ikaw at si Di Tianzhao, mabilis na tipunin ang lahat ng pangunahing puwersa ng Obsidian. Ito ay ang Taishi Plane, ang lahi ng Taishi Plane, at ito ay lilito anumang oras. Kailangan mong maging mas maingat, hintayin akong bumalik, at pagkatapos ay gumawa ng pangmatagalang plano. Oo, kamahalan. Matapos putulin ni Ye Xuanguang ang komunikasyon, tumingin siya sa malayo na may malafalco na tingin. Malamig siyang ngumiti, naging dragon shadow ng langit, at sa isang iglap ay hinabol siya. Nakipag-ugnayan lang si Xiao Ziner kay Chu Yunyao sa Arca, at nagpaplanong makipagkita,
ngunit ayaw niyang may malakas na pamimilit na agad na tumama sa kanyang likuran. Oops! Hindi umalis si Ye Xuanguang. Matapos malaman ni Xiao Ziner na nawala ang black hole, sinadya niyang sinunod ang orihinal na plano at nagtago sa ring, gustong hintayin na umalis si Ye Xuanguang bago tahimik na umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo si Ye Xuanguang malapit sa City of Innocence, naghihintay sa kuneho. Alam ni Ye Xuanguang sa simula pa lang na hindi patay si Ye Fan at ang iba pa, at imposibleng magtago sa kanya at umalis dito. Tianlan. Si Ye Xuanguang ay nagwagayway ng vortex ng Skywind, at ang asul na alon ay ganap na ginawang bagyo ang daloy ng hangin sa paligid ng Xiao Ziner. Gitling. Ang pulang lotus ni Xiao Ziner at si Sui Huangyan ay nagkapira-piraso, tumutulo ang dugo sa buong katawan niya, at nakakita pa siya ng mga puting buto sa ilang lugar. Si Ye Xuanguang ang nag-aatubili na patayin siya ng direkta, kung hindi, papatayin niya ang babae. Ang kapangyarihan ng Feng Yan na antas ng emperador na ngayon ay umabot na sa antas ng eroplano. Hindi ito dapat gawin mo. Ang Diyos ng Espada ay hindi papatay, hayaan siyang lumabas at mamatay. Malamig na sabi ni Ye Xuanguang at bumagsak sa lupa. Ang mga buhangin na buhangin malapit sa City of Innocence ay tumubo na ngayon ng maraming berdeng damo. Bumagsak si Xiao Ziner sa damuhan, mabilis na nakabawi sa kanyang mga sugat, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang mga mata ay puno ng katigasan ng ulo at kawalang kasiyahan. Patayin mo muna ako kung may kakayahan ka. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga ngipin, at muling ginamit ang hindi maaalis na Red Lotus Flame Phoenix Golden Body, ang itim at gintong apoy ng Phoenix ay tumaas. Ngunit ang tila makapangyarihang Feng Yan ay wala pa ring tiwala sa harap ni Ye Xuanguang. Ziner, pumasok ka na. Ang figure ni Ye Fan ay lumabas sa ring sa oras na ito. Sinamantala niya ang kalahating araw lang para makabawi ng kabuuang humigit kumulang 30% sa ring, pero kung tutuusin, kumpleto na ang kanyang katawan. Ngunit kahit na ganoon, alam ni Ye Fan na ang pagharap mismo kay Ye Xuanguang ay mas mabuti kaysa hayaang mamatay si Xiao Ziner ng walang kabuluhan. Hindi ka pa nakaka-recover. Nag-aalalang sigaw ni Xiao Ziner. Maging masunurin. Hindi ako nakikinig. Nagsama-sama tayong lahat, at malaking bagay ang mamatay ng magkasama. Sa sandaling ito, lumabas din si Su Qingzu sa ring. Tama, hindi naman natin matatalo horizontally and vertically, mas maganda na tayong tatlo ang magkasama. Si Ye Fan ay mukhang walang magawa at mapait, pansamantalang naligtas ang mundo, ngunit silang tatlo ay talagang hindi makatakas sa palad ni Ye Xuanguang anuman ang mangyari. No need to fight, you all have to die. Tutuperin ko kayo. Pati na ang mga kasabwat mo na hindi alam kung nasaan sila pansamantala, hindi ko sila pakakawalan. Malungkot na sabi ni Ye Xuanguang. Ye Xuanguang, masyado mong nilinlang ang mga tao. Paulit-ulit mong sinasabi na sinusubukan mong iligtas ang mga karaniwang tao, at inililigtas namin ang mga karaniwang tao. Bakit gusto mo pa ring pumatay ng mga tao? Ikaw ay mapagkunwari. Nagseselos sa puso ko. Dinuraan siya ni Xiao Ziner. Ngumisi si Ye Xuanguang, at tinanong si Ye Fan, Diyos ng Espada, sa tingin mo ba ay talagang mas marangal ang iyong ginagawa kaysa sa akin? Umiling si Ye Fan, ginagawa ko ito, hindi para sa paghahangad na maging mas marangal kaysa sa iyo. Gusto ko lang mas maraming tao ang mabuhay. Kung gayon, sabihin ko sa iyo, ang ginawa mo ngayon ay mas kasuklam-suklam at mabangis kaysa sa aking Obsidian Empire, 1,000 beses na mas malupit. Nagngangalit si Ye Xuanguang. Si Ye Fan ay nakasimangot, habang sina Su Qingzu at Xiao Ziner ay naguguluhan. Ibig mong sabihin, kung itulak ko ang dalawang puwersa ng Hongmeng palayo, maaaring maapektuhan ang ibang mga eroplano ng Teisu. Hindi masama. Sinabi ni Ye Xuanguang, ang eroplanong ito ng Teisu, na walang black hole, ay tila isang ito ay naging eroplano ng Taishi at nailigtas mo. Ngunit ang dalawang primordial powers na iyong itinulak palayo ay malamang na walang epekto sa iba pang primordial powers. Ang pagbabagong ginawa mo sa pagkakataong ito ay malamang na nailigtas nito ang isang mundo, ngunit sinira ang ilan pang mundo. Kung may mga sibilisasyon sa mga mundong iyon, malamang na hindi nila alam kung ano ang sitwasyon, at biglang gumuho ang langit at nawala ang lahat. Napabuntong hininga si Ye Fan, napag-isipan ko na rin ang sinabi mo, ngunit hindi ko kayang isuko ang nakikita at nakikita dahil lang sa ibang mga eroplano na hindi ko nakita, dahil sa mga sibilisasyong hindi ko pa nakikita. I'm not some kind of creator god, hindi ko kayang iligtas lahat ng tao, I can only try my best to save the people I want to cherish in front of me. Kung nasira ko man ang ibang mga sibilisasyon sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi sapat ang aking kakayahan upang isaalang-alang. Huwag kang makinig sa mapagkunwari nitong lalaking alarma. Kapag pinatay niya ang kanyang sarili, sasabihin niya, gayunpaman, ang mga taong ito ay mamamatay ng maaga o huli. Sa halip na magligtas ng mas maraming tao, sinabi niyang pinatay namin ang ilang posibleng tao. Anyway, tama naman ang sinabi niya. Hindi niya lang aminin na mali siya. Naiinis na sabi ni Xiao Ziner. Bahagyang ngumiti din si Su Qingzu, tama, at least isinakripisyo muna natin ang ating sarili para iligtas ang iba, at may isang. Laging nagsasakripisyo ng iba para matupad ang ating sarili.
Sa tingin mo ba ang pag-angat ng eroplanong ito sa eroplano ng Taishi ay nangangahulugan bang matagumpay ang pagliligtas? Ang buhay ng mundong ito ay magdadala ng epekto ng lahat ng uri ng buhay sa eroplano ng Taishi. Masyado silang mahina, at sa huli sila ay magiging mga laruan, alipin, at maging mga rasyon ng pagkain para sa mga malalakas sa eroplano ng Taishi. Lahat ng ginawa mo ay walang kabuluhan. Ang aking mobile empire plan ay ang pinakamahusay na pagpipilian na talagang nakikinabang sa tiso at maaaring mapanatili sa mahabang panahon. Ang mga emosyon ni Ye Xuanguang ay tila labis na nasa sabik. Haha, ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti, kung umaasa kang tama ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ginagawa ko ito, hindi para kumbonsihin ka, hindi para makipagtalo kung sino ang tama at kung sino ang mali, gusto ko lang magkaroon ng malinis na konsensya. Mali ba ako? Tanong ni Ye Xuanguang. Nagkibit balikat si Ye Fan, oo, maging bahagi ng Taishi Plane, maraming tao ang mamamatay sa mundong ito. Pero, at least ngayon, hindi pa ba nangyayari ang lahat ng ito? Tulad ng sinabi mo, ang mga tao ay likas na patay. May iligtas ko lang ang sandaling ito. Kung ano ang mangyayari sa hinaharap, sino ang makakatiyak? Sa huli, maswerte ka lang na makasira ng black hole. Talagang malaki ang pagsira ng black hole. Bahagi nito ay dahil sa swerte, ngunit nagawa naming magkaroon ng pagkakataong ito na subukan, na resulta ng pagsusumikap ng aking asawa, hindi kailanman nagkaroon ng swerte ng walang dahilan, sa mundong ito, sabi ni Su Qingzhou. Puno ng katarantaduhan. Ang mga taong tulad mo na sumisira sa mga patakaran ng eroplano ng Tiso ay dapat na isang salot. Para sa kahabaan ng buhay ng eroplano ng Tiso, para mas maraming tao ang makaliligtas. Kailangan mong mamatay, sa mga mata ni Ye Xuanguang, nahayag ang hangarin sa pagpatay. Kabanata 2613 Tartarus. Talagang nahulaan ni Ye Fan na kapag nagtagumpay siya, hahamunin niya ang pundasyon ng Obsidian Empire. Ang pagpili ni Ye Xuanguang ay hindi lamang ang paraan upang iligtas ang mundo, ito ay mayayanig ang puso ng militar ng lahat ng Obsidian na mandirigma. Malinaw, sa daan-daang libong taon, ang mga paniniwala at mithiin ni Ye Xuanguang na kanyang pinanghahawakan ay hindi matitinag ng ganoon kadali. Naniniwala pa rin si Ye Xuanguang na ang ganitong paraan ng pagliligtas sa mundo ay hindi nais. Dapat putulin ang mga damo. Isang grupo ng mga banal na kulog ang lumiwanag mula sa katawan ni Ye Xuanguang, at sa isang kamay, isang naglalagablab na kulog na halberd ay muling pinalapot. Dahil sa pagpasok sa eroplano ng Taishi, ipinakita ang tunay na cultivation base ng Ye Xuanguang na lakas sa pakikipaglaban. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at ang pressure na pinakawalan niya ay mas nakakatakot kaysa noong Tiso period. Nagawa kong makatakas mula sa aking banal na kulog ngayon, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung mayroon kang swerte. Inilabas ni Ye Fan ang itim na higanting espada, ngunit naramdaman niyang namamaga pa rin ang kanyang mga kalamnan. Kung tutusin, kakaayos pa lang niya ng kanyang pisikal na katawan, at ang kanyang katawan ay kailangan pang umangkop, hindi banggitin na ang kanyang primordial spirit ay mahina pa rin. Ngumisi si Ye Xuanguang, ang dulo ng crossbow. Bago pa siya matapos magsalita, naibato na niya ang Blazing Sun Thunder Halberd. Isang kidlat ng kulog. Sa harap ni Ye Fan at ng iba pa, biglang na-distort ang espasyo. Isang madilim na puyo ng tubig ang lumitaw, at isang figure ang biglang lumitaw mula dito. Nakita ko ang isang lalaking nakadamit bilang isang kabalyero na nakasuot ng itim na baluti na may 3 pares ng itim na apoy na magic wings na nagninangas sa likuran niya, na may maikling pilak na buhok at isang gwapong mukha. May hawak siyang Black Knight Shield na may pattern na ginto, na direktang hamarang sa nagliliyab na Sun Thunder Halberd. Boom! Ang silver-haired Black Armored Knight ay umatras ng 2 hakbang at tumayong matatag. Sa malamig at mayabang na tingin sa kanyang mukha, tumingin siya kay Ye Xuanguang at bahagyang kumunat ang noo. Sa muling pagbabalik tanaw, sumulyap siya kay Ye Fan at sa kanilang tatlo, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan na may bahid ng pang-aalipusta, kahit isang pahiwatig ng pagkabigo. Medyo nagulat ang tatlo ni Ye Fan. Akala nila mamamatay sila ngayon, pero sinong mag-aakala na magkakaroon ng reinforcements? Bukod dito, ang lakas ng taong ito ay talagang makakaharap sa Divine Thunder ni Ye Xuanguang. Ito ang maunlad na estado ni Ye Fan, at mahirap itong makamit. Ipinapakita nito na ang taong ito ay natatakot na ang lakas ay wala sa ilalim ni Ye Xuanguang. Si Ye Fan ay puno ng pagdududa, ang Knight in Black Armor na ito ay palaging nakakaramdam ng malalim na kahulugan kapag tinitingnan siya. Ang susi ay, ang mahiwagang apoy na ito, ang itim na pakpak na ito, ang pilak na buhok na ito. Ano, halos kapareho ng pakiramdam ni Sally Ye. Hindi kaya. Ito ba ay talagang demonyo sa kailaliman? Sino ka? Malinaw na napalakas ni Ye Xuanguang ang kanyang espiritu sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay maingat. Hindi ko talaga akalain na makakatagpo ako ng 3 kalamidad na asol na dragon. Sabi ng silver-haired knight, napakakomplikado ng wikang sinasalita niya, at ang hirap sa pagbigkas ay hindi maisip. Gayunpaman, naiintindihan pa rin ito ng lahat, dahil direktang ipinahayag niya ang kahulugan ng wika gamit ang mahika.
Ako si Oberon Heathcliff, ako ang Tartaros Plane, ang Abyss Demon Family, ang Senior Demon General, ang ikapitong Demon King Demon Knight, ang Knight Commander Level High Level Guard Knight. Ito ba talaga ang pamilya ng demonyo sa kailaliman? Tuwang-tuwa si Yefan at mabilis na nagtanong, itong Knight Commander, kilala mo ba si Sally? Oh, dapat napakalaki ng mga eroplano mo, pero isa siyang Abyss Witch, narinig mo ba ito? Laging gustong malaman ni Yefan, saan nagpunta si Sally Ye. Bagamat ayon sa lakas ng kanyang bloodline, hindi dapat nasa panganib si Sally Ye, ngunit lagi siyang nag-aalala. Kumunot ang noo ni Opalon at sinulyapan siya ng masama, ayaw man lang sumagot. Hindi ko inaasahan na pagkapasok pa lang sa eroplano ng Taishe, makakaharap ko ang pinaka-advanced na Abyss Demon Family sa mga maalamat na demonyo. Itong Knight, bakit mo ako pinigilan na patayin sila? Tanong ni Ye Xuanguang. Sumusunod lang ako sa utos, huwag mo naman akong pahirapan. Bagamat ang inyong kamahalan ay isang bihirang 3 Calamity Blue Dragon, ito ay kahanga-hanga, ngunit hindi ganoon kadaling lampasan ako, Opalon, at patayin. Bilang. Sabi ni Opalon, ang espada ng isang knight sa kanyang kamay ay nagpasiklab din ng itim na apoy, at isang pares ng mga mata ang kumikislap. Sumabog ang madugong itim na apoy. Isang malakas na pressure mula sa isang mataas na antas ng demonyo ang bumalot sa mga manunood. Nakaramdam si Yefan ng panginginig sa buong katawan niya. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa demonyong aura na inilabas ng Panginoon ng lungsod. Hindi katakatakang sinabi ni Ye Wuya na ito ay isang The Demon Soldier lang, hindi ko alam kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng demonyong sundalo at ng high-level na general ng demonyo, o kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa antas ng lahi ng demonyo. Kayong tatlo, gusto niyo bang paalisan kayo ng demonyong general na ito? Malamig at walang awa na tanong ni Oberon. Nag-alinlangan si Yefan, hindi mo talaga kilala si Sally Ye. Umalis ka na. Isang demonyong kapangyarihan ang tumangay sa itim na bagyo, pinalipad silang tatlo sa hangin. Si Yefan ay walang magawa, bagamat hindi niya alam kung bakit ang Aoboong na ito ay nagpakita upang iligtas sila, at kung bakit ito ay nagkataon lamang, ngunit at least. Sila ay nakatakas ako. Hanggat binibigyan si Yefan ng ilang araw para tuluyang gumaling, hindi na siya mag-aalala sa pagdating ni Ye Xuanguang. Salamat. Dinala ni Yefan ang kanyang dalawang anak na babae at mabilis na lumipad palayo sa pinangyarihan. Sa hindi kalayuan, sumimangot si Ye Xuanguang ngunit hindi humabol. Dahil alam ni Ye Xuanguang na sa sandaling gumawa siya ng hakbang, si Aoboong ay magkakaroon ng malakas na suntok sa kanya. Ang Aoboong na ito ay hindi baguhan sa mga powerhouse ng eroplano tulad ni Yefan. Talaga, nagdala sa kanya ng pressure. Kahit na ito ay isang demonyo sa kailaliman, hindi dapat maraming malalakas na tao ang tulad ng iyong kamahalan, napabuntong hininga si Ye Xuanguang, mukhang may totoong malaking tao sa likod ng batang iyon na gustong protektahan siya. Kung hindi dahil sa pagkakatiwala ng iba, siguradong hindi ko pipigilan ang iyong kamahalan na gumawa ng hakbang. Sayang ang manatili sa Teso para sa isang dragon na may tatlong kalamidad na tulad ng kamahalan. Bakit hindi mo? Sumali sa aming 7th Demon Knights, ang mga kakayahan ng kamahalan ay tiyak na magiging isang strategic, na powerhouse tulad ko. Walang sino man ang maaaring tumayo sa tuktok ng inyong kamahalan maliban sa hari ng demonyo, hiling ni Aoboong. Natawa si Ye Xuanguang, hindi na kailangan, kahit na gusto kong manatili sa Taishe Plain, pipiliin kong sumali sa pamilyang Shenlong. Talaga? Oo naman, ang pag-recruit ng mga talento mula sa iyong angkan ay palaging napakahirap. Inasahan ito ng Aoboong ng mas maaga, hindi inaasahan. Tumingin si Ye Xuanguang sa direksyon kung saan umalis si Yefan at silang tatlo, at bamantong hininga, sa pagkakataong ito, swerte siya. Gayunpaman, papatayin ko siya maya-maya. Napakunot ang noo ni Aoboong at sinabing, mahal na kamahalan, mas mabuting huwag kang padalos-dalos. Sa Tartaros, ang ating 7th Demon King Demon Knights ay may mga eyeliner sa lahat ng dako. Kung ipaalam mo sa akin, nasa ilalim ka pa rin ng jurisdiction ko at hinahabol mo pa rin ang isang iyon. Boy, hindi kita bibitawan, kahit 3 Calamity Blue Dragon ka. Tumawa si Ye Xuanguang, itong Knight ng Abyss Demon, mukhang nagkamali ka. Hindi ako kumilos ngayon, hindi dahil sa takot ako sa iyo, pero alam na alam ko na kasama mo, hindi ko kayang patayin ang 3 taong iyon. Pero hindi mo akalain na kung hahayaan mo akong makilala silang muli, mag-aalala din ako sa mukha mo. Kami Shenlong ay hindi natatakot sa iyong mga demonyo. Ngumisi si Aoboong, mukhang kasama mo, ang bagong malakas na tao, si Tartarus. Magiging mas masigla ito. Pagkatapos magsalita, direktang binuksan ni Aoboong ang madilim na portal at naghanda na umalis. Bago pumasok, tila may naalala si Aoboong at ngumiti, lagi kong iginagalang ang malalakas, at gusto kong makipagkaibigan sa malalakas. Your Excellency, I would like to remind you, huwag kang magpantasya sa paghabol at pagpatay sa 3 taong iyon. Malawak at walang hangganan ang Taishe Plain, hindi pa banggitin na ang pagbabagong ito sa status plane ay nakagawa ng napakarami sa orihinal na mababang antas na mga eroplano na kasama. Kahit sa lakas mo, mahirap na silang makilala muli.
Sa paglipas ng panahon, marahil ang susunod na pagkikita natin ay daan-daang libong taon, o kahit milyon-milyong taon na ang lumipas. Kahit na ang batang iyon ay napakahina, maaaring hindi siya mas mahina kaysa sa iyo sa oras na iyon. Sa halip na habulin at patayin mo sila, maaari mo ring isipin muli at sumali sa aming 7th Demon Knights Order. Kami ay kumukuha ng mga tao ngayon, at hinding-hindi ka namin pakikitunguhan ng masama. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit ako ay magiging tapat lamang sa angkan ng Shenlong, o sa imperyong itinayo ko sa aking sarili, at hinding-hindi maglilingkod sa iyong mga demonyo, sabi ni Ye Xuanguang. Ao Boong. Nanghihinayang tumango, at nawala ang teleportasyon. Kabanata 2614 na mga tanong sa klase. Sa katunayan, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang eroplano ng Taishi. Kahit na kasing lakas sila ng mga Diyos at demonyo, hindi nila magagawang galugarin ang hangganan pagkatapos nagugulin ang kanilang buong buhay. Ang mga powerhouse ng Taishi Plane ay hindi tumigil sa paggalugad, at hindi mabilang na mga tao ang lumipad sa malayong hindi kilalang mundo. Siyempre, kung wala kang sapat na lakas, maghahanap ka ng dead end kung malaya kang gumagalaw sa Taishi Plane. Ang paghahanap ng masisilungan ay mahalaga para sa karamihan ng buhay sa eroplano ng Taishi. Sa walang katapusang primordial power, hindi mabilang na mga kontinente, planeta, kalawakan, at maging ang mga ekosistema ng sistema ng tubig ng iba't ibang karagatan at lawa ay kumalat sa buong eroplano. Sa harap ng ilang malalaking planeta, ang ilang planeta ay alikabok lang, at malaki ang agwat. Ang ilan sa iba't ibang mundong ito ay walang buhay at ang iba ay buhay. Tartarus, isa sa maraming mundo na kinokontrol ng pamilya ng Abyssal Demon. Sa nadiskubreng eroplanong Taishi, maraming tao ang tumawag dito na Crimson Purgatory. Ang dahilan ay malinaw. Sa di kalayuan, parang isang layered red tower. Ang lahat ng bundok, ilog, lambak, at payak na dalesdis ay nagpapakita ng kaakit-akit na pulang-pula na kulay. 10,000 pulang ilog ang damaloy pababa mula sa itaas, tulad ng 10,000 pulang linya, na nag-uugnay sa lahat ng susun ng mundo. Hindi mabilang na mga demonyo ang umuunlad dito, at kung mas maunlad ang mga demonyo, mas mabubuhay sila sa itaas na mundo. Sa Tartarus, ang gitnang layer ng mundo. Sa loob ng sinaunang akademya na itinayo ng mga batong mapula-pula. Isang grupo ng mga bata na may iba't ibang lahi ng demonyo na may iba't ibang hitsura ay nakaupo sa kani-kanilang upuan, matamang nakikinig sa aralin. Ang mga kilalang demonyo sa eroplano ng Taishi ay pangunahing nahahati sa 7 puwersa. Ang Tartarus kung saan tayo matatagpuan ay ang kabisera ng ika-7 hari ng demonyo. Gamit ito bilang sentro, mayroon ding 10 milyong mundo, malaki at maliit, lahat ay nasa ilalim ng jurisdiction ng 7th Demon King. Ang ilan sa mga pinakamalayong teritoryo, kahit ilang Demon Kings, ay aabutin ng 10,000 taon bago marating. Sa makatuwid, ang tanging bagay na talagang makakonekta sa lahat ng mga teritoryo ay ang teleportation array. Maraming mga mapagkukunan sa eroplano ng Taishi ay limitado, at kung mas malaki ang teritoryo, mas malaki ang pagkakataon para sa napapanatiling pag-unlad. Sa makatuwid, upang payagan ang kanyang mga demonyong tao, ang bawat hari ng demonyo ay patuloy na magpapadala ng mga tao upang palawakin ang teritoryo at magtatag ng kanilang sariling teleportation array sa iba't ibang mundo. Kapag ang isang mundo ay binuo sa isang teleportation array, ito ay katumbas ng pagdedeklara ng pagmamay-ari ng teritoryo. Kung susubukan mong bumuo muli ng teleportation array, ito ay ituturing na isang deklarasyon ng digmaan, isang babaeng guro na may mahabang pilak na buhok na nakalaylay sa baywang, magandang hitsura, isang itim na off-shoulder na damit, at isang magandang figure na nakabalot sa isang magandang figure, ay nagpapaliwanag. Sa mga bata, may hawak siyang parchment scroll magic book, at sa pisara sa likod niya ay may holographic na mapa ng Tartarus. Teacher Sally Ye. Isang apoy na demonyong babae, itaas ang iyong kamay. A. Ang Flame Demon ay isang elemental na demonyo, ipinanganak na may elemental na katawan. Sinasabing ito ay nagtaas ng kamay, ngunit sa katunayan ito ay isang maliit na bola ng apoy, at isang apoy na braso ang nabuo. Phil, ano bang problema mo? Ngumiti si Sally Ye at tumingin sa bata. Narinig ko sa aking mga magulang na ang ating ika-7 demonyo, ang kanyang kamahalan, ang pinakamahina sa 7 diablo. Marami sa ating teritoryo ang ninakawan ng mga dayuhan at iba pang demonyong hari, totoo ba? A. Ang grupo ng mga batang demonyo ay tumingin kay Sally Ye na kinakabahan. Natigilan sandali si Sally Ye, pagkatapos ay ngumiti, ang labanan sa pagitan ng mga demonyong hari ay hindi kailanman tumigil mula noong sinaunang panahon, pabayaan ang digmaan sa iba pang mga protos. Huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari, gagawin ng ating Demon King ang lahat para protektahan ang kanyang mga tao. Kailangan mo lang mag-aral ng mabuti, magpakatatag, at protektahan ang iyong pamilya. Para sa natitira, hindi mo na kailangang isipin ang tungkol dito pansamantala. Isang grupo ng maliliit na demonyo ang tumango, tila nauunawaan. Sa sandaling ito, isang figure ang sumilay sa labas ng bintana ng silid-aralan. Nagmamadaling ibinaba ni Sally ang libro, hayaan muna ang mga bata na gawin ang kanilang takdang aralin, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Natahimik ang paaralan. Sa tabi ng mga kama ng bulaklak.
Oberon Heathcliff, sa prinsesa. Oberon. Magalang na lumuhad sa isang tuhod, itinaas ang kanyang espada ng paalang, at ibinaba ang kanyang ulo. General Heathcliff, hindi ito ang palasyo, hindi ako si Prinsesa Gloria ngayon, si Teacher Sally lang, hindi mo na ako kailangang sundan silot. Kung makita ng mga tao sa paaralan na ang Strategic Demon General, si Lord Heathcliff, ay sumaludo sa akin, tiyak na magdududa sila. Nagmamadaling tinulungan ni Sally ang itim na kabalyero sa kanyang harapan. Prinsesa, iniisip ko pa rin na napaka-noble blood mo, hindi bagay na magturo dito. Gusto mo bang manatili ako sa tuktok ng pulang-pula araw-araw, nakatitig sa hangin ng tulala? Umiling si Sally. Ang nangungunang, Crimson Summit, ay matatagpuan ang The Demon King's Palace sa mundo. Ikaw ang magiging Demon King, at maraming bagay ang dapat mong matutunan. Hindi ko pinalampas ang kursong ibinigay sa akin ni Lolo, kaya bale magturo ako. Huwag mong pag-usapan iyan, General Heathcliff, ako. Tinatanong kita, kumusta? Kinakabahang tanong ni Sally Ye. Mukhang komplikado si Ao Bolong, tulad ng sinabi ng court fortune teller, ang ina po ng Shenlong clan na nagngangalang Ye Fan ay lumitaw sa lugar ng primordial black hole. Ang panganib na nakatagpo niya ay isang 3 Calamity Blue Dragon. 3 Tribulations Azure Dragon. Napasimangot si Sally Ye Dai, paano magkakaroon ng ganoong kalakas na tao sa eroplano ng Teso? Hindi alam, ngunit sa pagkakataong ito, kung hindi ako pumunta doon ng personal, hindi ko talaga iligtas ang taong iyon. Nakahinga ng maluwag si Sally Ye at ngumiti, kaya, nagawa niyang makatakas sa sakuna pagkatapos ng lahat, salamat, General Heathcliff, may utang na loob ako sa iyo. Seryoso ang itsura ni Ao Bolong at sinabing, ako ang bantay ng kabalyero ng prinsesa, at ako ay tapat sa prinsesa. Siyempre, hindi na kailangang pasalamatan ako ng prinsesa. Kaya lang, hindi ko talaga maintindihan, isang lalaking wala man lang Holy Realm, bakit hahayaan ng prinsesa ang prinsesa? Napakahalaga nito. Kahit na naiintindihan niya ang layunin ng Emperor-level sword, sa kanyang lakas, malayo pa siya para makasali sa ating Demon Knights. Sa totoo lang, nakatakas siya sa 3 kapigatian bago ako dumating. Isang himala ang pagpatay sa malalakas na lalaki ng Qinglong. Medyo nagulat si Sally Ye, Wang. Ye Fan, hindi pa siya nakakarating sa Holy Land. Na-provoke ba niya ang 3 Tribulations Azure Dragon? Oo. Masyado siyang magulo, umiling si Sally at bumantong hininga. Prinsesa, ang isang mahinang tao ay hindi nararapat na mag-alala. Sa tingin ko ay maaari nating subukan ang lahat ng ating makakaya upang makuha ang malakas na tao sa 3 kalamidad ng asul na dragon. Ngayon kaming mga Tart Arrows ay kumukuha ng mga tao, kung makakapag-recruit pa kami ng isang madiskarteng level na powerhouse, na lubos na makakapag-alis ng pressure sa front line, matigas na sabi ni Ao Bolong. Nag-aalalang sinabi ni Sally, kamakailan lang ay masama ang pakiramdam ni Lolo. Nawalan ba ng teritoryo ang front line? Sa buwang ito, 30 mundo ang inalis ng ika-6 at ika-5 hari ng demonyo, sabi ni Opalon. Sabi sa mahinang boses. Talagang hindi nila kami hinayaang huminga kahit saglit, nginisya ni Sally Ye. Actually, maaari naming tanggapin ang sitwasyong ito pansamantala, at mayroon pa kaming sapat na oras upang linangin at mag-recruit ng mga talento. Kung maaari nating linangin ang 1 o 2 pang estratehikong antas ng powerhouse sa loob ng 10,000 taon, magkakaroon tayo ng negosasyong kapital. Ika-5, ang 6th Demon King ay hindi nang ahas na lumayo. Eto na, salamat sa Her Royal Highness the Princess, na naglakas loob na makipag-ayos sa Palatine Royal Family ng Platinum Protoss, naligtas tayo sa kaaway. Ang katapangan at karunungan ng prinsesa ay hinangaan ng huling commander hanggang ngayon, papuri ni Ao Bolong. Walang espesyal, nagkataon lang na tinulungan ako ng isang kakilala, kung hindi, wala akong kakayahang kumbansihin ang mga Diyos ng Platinum. Hinaplos ni Sally Ye ang pilak na may mahabang buhok, ngumiti siya at sinabing, speaking of which, I'm really sorry, sa sobrang higpit ng digmaan, dinala ko pa si General Heathcliff para hawakan ang ganoong pribadong usapin para sa akin. Dapat ay sobrang abala ang general, kaya hindi na kita iiwan, at magpapasalamat ako sa iyo kapag mayroon akong oras sa hinaharap. Ang paglilingkod sa prinsesa ang tamang gawin, sabi ni Ao Bolong. Pagkatapos magsalita, nag-alinlangan si Ao Bolong at muling nagtanong. Prinsesa, hindi ko maintindihan, dahil masyado kang nagmamalasakit sa lalaking iyon na nagngangalang Ye Fan, bakit hindi mo siya direktang nakikita? Natigilan si Sally saglit, tumalikod, at bakas sa mga mata niya ang pait, basta okay lang siya, makukontento na ako. Pinuprotektahan niya ako noon. Ayoko nang idamay pa siya. Paumanhin, ang ganoong uri ng tao, sa larangan ng digmaan ng eroplano ng Taishi, ay ang kanya na kumpay. Hindi man siya kasing lakas ng 2 babaeng nakapaligid sa kanya, kaya kahit makita niya ang prinsesa ay wala siyang maitutulong sa prinsesa. Mas mabuting hindi na lang siya makita. Naiinis na sabi ni Ao Bolong. Kumunot ang noo ni Sally, History General na asawa, bagamat maraming salamat sa iyo, mangyaring huwag na ulit magsalita ng masama tungkol kay Ye Fan ng ganito. Bakas ng mapanglo na selos ang sumilay sa mga mata ni Ao Bolong, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumango, oo, pagkatapos ay magretiro na ako.
Nang umalis ang itim na kabalyero, huminga ng mahabang hininga si Saliye at tumangala sa mapulang langit. Yun lang ang kaya kong gawin, at sana, maging masaya ka habang buhay. Chapter 2615 Hindi kanya kilala. Ang Ark of Hope, mabilis na lumilipad sa Primal Power. Fanner ko, bumalik ka na. Tatakutin mo ang nanay mo hanggang sa mamatay. Ngayon lang, si Yefan at silang tatlo ay nakarating sa Arca matapos matagumpay na makipag-ugnayan kay Chu Yunyao. Bago pumasok sa command cabin, niyakap siya ni Ji Soxon na tumakbo palabas. Naramdaman ni Yefan na ang damit sa kanyang dibdib ay basang-basa ng luha, at ang kanyang puso ay mainit. Inay, tapos na ang lahat. Okay lang. Sabi mo. Narinig ko na lahat, it's a 1 in 10,000 probability. Ano ang pinagkaiba mo sa panliligaw kay kamatayan? Inang ipinanganak ka lumabas para hayaan kang mamatay. Alagaan lang natin ang ating sarili at mamuhay ng maayos. Hindi ako ang emperador, bakit ang daming bagay? Niyakap ni Ji Soxon si Yefan at umiyak ng mapait saglit, pagkatapos ay umiyak siya at nagpasalamat kay Su Qingzhou at Xiao Ziner na nasa gilid, tutal hindi sila pumunta, wala na talaga si Yefan. Tumingin si Yefan sa isang grupo ng mga kababaihan na may basang mga mata, at ang kanyang puso ay hindi nasisiyahan, hindi ba ito isang tagumpay, bakit ang kapaligiran ay napakalungkot? Asawa, sinabi mo na ito na ang huling pagkakataon, humihikbi si Nayan Rujiao. Hinawakan ni Yefan ang buhok ng babae, I promise, last time na talaga. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, ang mga babae ay bahagyang natuwa, at umakyat upang isa-isang yakapin sina Su Qingzhou at Xiao Ziner. Sa Arca, ang lahat ay masaya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, at sila ay puno ng mga inaasahan para sa hinaharap na buhay. Paano mo naalis si Ye Shuangguang ngayon lang? Hindi siya sinundan. Mahinahong tanong ni Chu Yunyao. Iniisip ito ni Yefan, at iniisip niya si Saliye sa lahat ng oras sa kanyang pagbabalik. Sinala ko na tinulungan kami ni Saliye. Oh, bakit mo nasabi yan? Naguguluhan si Chu Yunyao. Sandaling pinag-usapan ni Yefan ang bagay na iyon, at lahat ng mga babae ay nagulat. Pwede rin, pero kung si Saliye, bakit hindi kanya pinuntahan? Tanong pabalik ni Chu Yunyao. Umiling si Yefan, hindi ko alam, kaya iniisip ko kung makakatagpo ba siya ng anumang problema. Kung siya ay may problema, wala itong kinalaman sa iyo ngayon. Agad na sumimangot si Su Qingzhou. Tama, kung ang demonyong nagngangalang Oberon ay ipinadala ni Sally, ibig sabihin ay malakas ang katulong ni Sally. Kung kahit hindi nila kayang lutisin ang problema, ano ang mapapalitan mo kung pupunta ka? Sabi ni Xiao Ziner. Ngumisi si Yefan at sinabing, alam ko rin ito, ngunit nag-aalala lang ako. Kung iyan ang ipinadala ni Sally Ye, ibig sabihin ay hindi dapat nasa panganib si Sally Ye, kung hindi, walang ekstrang kapangyarihan na tutulong sa iyo. Ay relax mo lang ang puso mo at ay recover mo muna ang iyong katawan. Susunod, kung ano ang kinokontrol ng black hole na ito ang eroplano ng Tiso ay unti-unting magsasama sa eroplano ng Taishi. Sa hinaharap, tiyak na parami ng parami ang mga powerhouse, at kailangan nating maging mas maingat. Sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Yefan at walang pagpipilian kundi pigilan muna ang kanyang iniisip kay Saliye. Ngunit may kislap din ng pananabik sa kanyang puso. Baka in the near future, makikita niya ulit si Saliye, at makita pa si Angel. Hindi ko alam kung nabuhay na muli ng prinsesa ng Platinum Proto si Angel. Sa susunod na 2 araw, sinimulan ni Yefan ang kanyang restorative training. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yefan ay ang kanyang pisikal na pagsasanay ay talagang gumawa ng isang mahusay na tagumpay. Dahil sa Asher Dragon Divine Thunder pagkatapos na masira, at ang Emperor level na Phoenix ay nagniningas pagkatapos na masira. Ang natitirang katawan ni Yefan ay masasabing tunay na pinatigas. Ang mga natitirang selyulang ito, pagkatapos ng remodeling, ay nagpapanumbalik ng katawan, at ang kabuuang kalidad ng katawan ay higit na napabuti kumpara sa orihinal na katawan. Mukhang sa hinaharap, kung gusto mong hayaan ang pisikal na katawan na lumampas sa limitasyon, maaari mo pa ring isaalang-alang ang pamamaraan ng paglilinang na self-mutilation na ito. Si Yefan ay tumawa ng masama sa sarili, ngunit alam niya na ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib at nasa bingit ng buhay at kamatayan. Kung hindi pa siya nailigtas nina Su Qingzhou at Xiao Ziner sa oras na ito, talagang namatay na siya at hindi sana siya naging blessing in disguise. Marahil dahil sa relasyon sa pagitan ng langit at lupa na puno ng primordial power, ang panloob na paglilinang ng lakas ni Yefan ay gumawa din ng malaking pag-unlad. Bagamat nabigo pa rin siyang mapagtanto ang Sacred Heart, naabot na niya ang antas ng Heavenly Emperor sa ika-9 na antas. Ang Sacred Heart ay isang bagay na hindi mahanap ng bawat cultivator, at kailangan pa rin ni Yefan na maghintay ng pagkakataon. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Yefan ay talagang napaka-espesyal. Ang kanyang kaharian, ayon sa teorya, ay umabot sa sulok, at naabot ang batas ng eroplano na mas mataas kaysa sa Sacred Heart at sa batas ng kaguluhan. Gayunpaman, ang kanyang panloob na lakas ay kulang sa Sacred Heart. Kumbaga, ang iba ay nagtatayo ng mga brick na patong-patong, nagpapagawa ng bahay, gaano kataas ang kinatatayuan.
Ibang diskarte ang ginawa ni Ye Fan. Hindi naman mataas ang kanyang bahay, ngunit itinupi niya ito sa kalahati at nakitang magagamit talaga ito sa paglipad, kaya lumipad siya. Halatang mas maikli ang bahay kaysa sa iba, pero mataas pa rin ang view. Gayunpaman, ang mga pagkukulang ay halata din. Ang iba ay nakatayong napakatatag, at kahit na mahulog sila, maaari silang humiga sa bahay at magpahinga. Sa sandaling nahulog si Ye Fan, maaaring madurog siya. Kung walang tunay na panghahawakan, walang mga pagkakamali. Ang pagbagsak ay isang bangin. Sa makatuwid, kailangan pa rin ni Ye Fan na magsumikap na mag-stack ng mga brick, para magkaroon siya ng matibay na pundasyon at mas mataas na fault tolerance rate sa labanan. Nang si Ye Fan ay nagpapagaling mula sa pagsasanay, ang mga babae ay nagsusumikap din. Nalaman ng lahat na pagkatapos pumasok sa eroplano ng Taixi, ang kahusayan sa paglilinang ay talagang bumuti ng husto. Kung mas mataas ang eroplano, mas madali para sa malakas na lumitaw. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kaharian, pagkatapos ng lahat, ito ay nakasalalay sa personal na talento at pagkakataon. Pagkaraan ng 3 araw, naramdaman ni Ye Fan na ganap na siyang gumaling, kaya hiniling niya kay Chu Yunyao na iikot ang kaban at bumalik sa Divine Sword Sect. Ang iba, si Ye Fan, ay maaaring ibagsak sila, ngunit si Hua Xiaoluo at ang iba pang mga disipulo, si Ye Fan ay nag-aalala pa rin. Walang paraan noon, tutal, hindi kayang dalhin ng arko ang lahat, kaya sumuko na lamang ito. Hindi rin santo si Ye Fan. Imposibleng iwanan ang kanyang asawa at pamilya na hindi ligtas, at iligtas muna ang mga disipulo. Kung tutusin, may selfish side pa rin siya. Pero ngayon, dahil may kakayahan na siya, syempre gusto ni Ye Fan na manirahan ng maraming tao hanggat maaari. Sa lahat ng paraan pabalik sa Divine Sword Sect, lahat ay namangha sa tanawin saan man sila dumaan. Sa kalangitan, paminsan-minsan, mayroong iba't ibang hindi nakikitang mga espiritong hayop na lumilipad ng pangkat-pangkat. Sa lupa at sa tubig, ang isang malaking bilang ng mga ibon at hayop ay hindi pa nakikita. Ang lahat ng mga uri ng mga halaman ay naging napakanobela, at isang malaking bilang ng mga halaman na may malakas na espiritual na enerhiya ay makikita sa lahat ng dako. Mukhang ang epekto ng primordial power na pagpapalit ng eroplano ay lampas sa ating imahinasyon. Umaasa ako na ang pagbabalik tanaw sa hinaharap, ito ay magiging isang magandang bagay, sabi ni Ye Fan na may damdamin. Iniisip pa rin ang mga salita ni Ye Xuanguang. Tanong ni Su Qingzhou. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti, kalimutan mo na ito, huwag mo nang isipin iyon, ang mga pangunahing kaganapan sa mundo sa hinaharap ay hindi na mag-aalala sa akin. Iyan ang katotohanan, sapat na ang iyong nakaya. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Pagkatapos ng kalahating araw, bumalik ang grupo sa langit sa itaas ng Divine Sword Sect. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan at sinabi niya sa lahat, manatili ka rito, hindi mo kailangang lumabas muna. Dati, lahat ay maaaring magtanong, lumabas si Ye Fan sa arka, at nagpakita sa Sword God Kick. Isang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ang nakaupo sa mesang bato, umiinom at nagbabasa mag-isa. Bagaman nahulaan ko na, hindi ko inaasahan na makikilala kita. Hindi mo talaga ako papakawalan, Ye Xuanguang. Dumating ka talaga. Ibinaba ni Ye Xuanguang ang libro, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, akala ng demonyong iyon sa kailaliman ay may iligtas niya ang iyong buhay. Sayang at hindi kanya kilala. Hindi na kailangan pang hanapin ka ng isang tulad mo, maghintay ka lang. Ito ay natural na ihahatid sa iyong pintuan. Ngumiti si Ye Fan nang walang pakialam, kung gayon hindi mo naisip iyon, dahil naisip ko na baka nandito ka, bakit ka maglalakas loob na bumalik? Kabanata 2616 ito ay medyo kawili-wili. Huwag kang mag-bluff, ang iyong lakas ay hindi karapat-dapat para sa akin na hulaan. Ang boses ni Ye Xuanguang ay hindi pa bumabagsak, at ang kapangyarihan ng dugong Qinglong ay lubos na namumulaklak. Tianfeng Longying. Isang Saiyan figure ang dumating kay Ye Fan sa isang iglap. Isang braso ang kamakaway ng paalang, ang mga daliri ay naging kutsilyo, at berdeng kuko ng dragon. Ilang blue sky wind sharp blades, gustong hatiin si Ye Fan sa ilang section. Halos sa parehong sandali, sinimulan ni Ye Fan ang triple disintegration ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa pagpapabuti ng pangangatawan at paglilinang, ang lakas ng estado ng triple disintegration ay gumawa din ng malaking pag-unlad kumpara sa dati. Ang Dragon Blood Armor ay nagkawatak-watek, at ang Sword Intent ay nagkawatak-watek. Naglabas si Ye Fan ng medyo nababaluktot na lumilipad na espada at hinawakan ito ng paalang sa harap niya. Ang Pitch Black Magic Flame Sword ay may malaking kahulugan, bumangga sa 3 berdeng kuko ng dragon, at gumawa ng 3 magkakapatong na dagandong. Si Ye Fan Fei ay umatras ng higit sa 10 metro, at ang backhand ay isang espada. Walang kapantay na sword intent, 5 layer. Nabasag sa hangin ang patag at siksik na espada na naglalayong lumilipad na talam. Si Ye Xuanguang ay hindi nang ahas na tiisin ito, ang kanyang figure ay umiwas ng kasing bilis ng kidlat at muling lumapit. Si Ye Fan ay nagkaroon na ng oras para mag-react sa pagkakataong ito, kumakaway ng isang napakaitim na mahabang espada, bumangga sa pares ng mga kuko ng dragon ni Ye Xuanguang na nagtatagal sa kapangyarihan ng iba't ibang asol na dragon.
Malinaw, alam na ni Ye Xuanguang na napakahirap para kay Ye Fan na gumamit ng isang long-range na instant killing technique tulad ng Heavenly Secret Dragon Crossbow. Sa makatuwid, pinili ni Ye Xuanguang ang labanan ng suntukan, gamit ang mga nababagong kakayahan, bilis, at lakas ng linya ng dugo ng Qinglong upang sugpuin ang paglalaro. Hindi natakot si Ye Fan. Ang pinakakulang sa kanya ay ang karanasan sa pakikipaglaban sa suntukan. Bagamat mas makaluma si Ye Xuanguang kaysa sa kanya, hindi ibig sabihin na wala na talaga siyang pagkakataong manalo. Kulog Dragon Fist. Ang lakas ng hangin sa mga kamay ni Ye Xuanguang ay nagbago, at ang banal na kulog ay nakakabit sa kanyang mga braso, na kasing bilis ng pagkabigla, at naghagis siya ng kulog at kidlat na suntok sa bilis ng liwanag patungo kay Ye Fan. Umatras si Ye Fan, at nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, sumuko na lang siya sa paggamit ng kanyang espada para lumaban. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig, 4. Ang walang kapantay na sword intent ay lumalamig, at ang itim na likidong sword intent ay direktang sumasailalim sa quadruple controllable disintegration. Boom! Ang tunog ng isang higanteng alon na sumasabog, ang itim na espada na layunin ng higanteng alon ay nilamon ng kulog at mga kamao ng kidlat. Thunder Dragon Ju Ying. Nilampasan ni Ye Xuanguang ang sword intent, nagpakita sa likod ni Ye Fan, at nagpaputok ng apoy para sunugin ang ulo ni Ye Fan. Naglalakad ang espada at lumalangoy kasama ng dragon. Nanguna si Ye Fan, at sa isang galaw, naiwasan niya itong diretsyong suntok ni Kang Yan. Humph! Sumimangot si Ye Xuanguang, at ang figure ay nagsimulang patuloy na ihagis ang Thunder Dragon Ju Shadow para habulin at pumatay. Hindi nagkamali si Ye Fan, patuloy niyang ginagamit ang espada para gumalaw sa katawan ng dragon, nagiging itim na kidlat, at patuloy na umiiwas. Sa isang kisap mata, silang dalawa ay nakaalis na mula sa Sword God Peak, hanggang sa dagat ng mga bulaklak, at nakarating sa Plain River Valley sa labas ng Divine Sword Sect. Ang dalawang mapang wasak na pamimilit ay natuklasan na ng mga disipulo ng 10,000 Flowers Valley Excalibur Sect. Sina Hua Xiaoluo at iba pang grupo ng mga disipulo, Molan at iba pang grupo ni Hua Xian, at maging sina Jiu Jianxian, Yao Wei Xian at iba pa, lahat ay nakamasid sa pagtataka habang ang dalawang figure ay lumipad palabas ng lambak. Ito ang guro. Sect Master. Bumalik na ang iyong kamahalan na Sword God. Sino yun? Maaaring si Ye Xuanguang yun. Tingnan mo. Gayunpaman, ang dalawang puwersang ito ay napakalabis na ang lahat ay naglakas loob na manood mula sa malayo, kahit na ilang libong metro lamang ang layo ni Jiu Jianxian at ng ilang tao, kung hindi, maaari silang aksidenteng masugatan at mapatay sa isang iglap. Nilalayon din ni Ye Fan na ilipat ang larangan ng digmaan sa labas ng Excalibur Sect, kung hindi, sa pamamagitan ng combat power ni Ye Xuanguang, kung gagawa siya ng random shot, tinatansya na ang buong sekta ay mapapawi. Ngunit ang ganitong pagkonsumo ay hindi isang solusyon pagkatapos ng lahat, ang katatagan ni Ye Fan ay hindi pa rin kasing lakas ng kay Ye Xuanguang. Lumipat lang siya mula sa depensa patungo sa opensa, na nagpatawag ng 10,000 lumilipad na mga espada, direktang siksikan, sumasakop sa kalangitan. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Ang hindi mabilang na itim na sibat ng apoy ay biglang nahulog, na humahadlang sa paggalaw ni Ye Xuanguang, ngunit hindi ito makakaapekto sa sariling tilapon ni Ye Fan. Napilitan si Ye Xuanguang na bumagal at ginulo ang ritmo. Hindi pa tapos ang opens iba ni Ye Fan. Emperor Dragon Sword Tomb. Ang langit ay muling nag-condense ng isang itim na solid sword intent, at hindi mabilang na black magic swords ang bumagsak muli. Ang ultra-high density na peerless sword intent na pambobomba ay naging mahirap para kay Ye Xuanguang na ganap na iwasan ito. Xingmo Kixing Pillar. Ang lakas ng berdeng kahoy ng berdeng dragon ay pinakawalan, at sa tabi ni Ye Xuanguang, 7 asol na haligi ang nahulog, tulad ng isang matayog na higanteng puno. Matapos ang isang 7 bituin na forma sayon ay ganap na bomb alot kay Ye Xuanguang, isang magaan na kurtina ng kapangyarihan ni Aoki ang nabuksan. Hindi lamang hinaranggan ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan, ngunit pinabilis din ang paggaling ni Ye Xuanguang. Damn it! Nakalimutan ko pa na ang Qinglong bloodline ay may kapangyarihan ni Aoki, na kayang ipagtanggol at bumawi. Masyadong makapangyarihan ang bloodline na ito. Medyo naasim si Ye Fan sa kanyang puso. Bagamat galing din siya sa dugo ng isang dragon, hindi niya talaga kinaya itong 5 kuko na gintong dragon. Ngunit hindi tumigil doon si Ye Fan, at direktang pinalamutian muli ang solid sword intent sa langit. Ang Wushuang sword intent ay bumagsak, at ang lahat ng solid-state flying sword ay nahulog sa kahoy na armor ng 7-star pillars, at lahat sila ay nabasag sa isang gaseous state. Ito ay kawili-wili. Ngumisi si Ye Xuanguang. Niyayanig ng Blue Dragon ang Earth Armor. Nakita ko na pinaandar niya ang kapangyarihan ng lupa, at isang Kakilight at Shadow Heavy Armor ang nakakabit kay Ye Xuanguang. Si Ye Xuanguang ay nakasuot ng mabigat na baluti ng kapangyarihan ng lupa. Sa sandaling nasira ang Aoki Shield, ito ay isang hindi makatwirang sprint patungo kay Ye Fan. Bagamat medyo bumagal ang takbo, walang gaanong epekto sa kanya ang sword intent ni Ye Fan. Inalog ni Kang Long ang ground armor, at namahaji ng maraming pinsala sa lupa. Naghinala si Ye Fan na ang gintong libingan ni Chiyo ay idinisenyo batay sa prinsipyo ng pagpapatakbo ng lansyang ito.
Earth Dragon Cave. Natapakan ito ni Ye Xuanguang ng malakas, agad na gumuho ang lupa, yumanig ang lupa, at lumawak ang mga bitik na parang isang malaking kanyan. Umuungal ang Earth Dragon. Sa isa pang hakbang, hindi mabilang na mga sirang bato ang sumanib sa kapangyarihan ng lupa ng Asher Dragon. Hindi mabilang na mga lumilipad na bato, tulad ng mga sobrang kanyan, na bumaril sa kinatatayuan ni Ye Fan. Tumalon si Ye Fan at gustong umiwas, ngunit nakita niyang biglang tinanggal ni Ye Xuanguang ang Kanglong Earthshaking Armor at kumislap sa hangin. Tianzhuo. Ang. Nagliyab ang langit, at hindi na ito naiwasan ni Ye Fan. Habang nag-aalangan, dumating na ang kapangyarihan ng lupa. Dagandong. Gitling. Isang bato na parang maliit na burol ang direktang nagbaon kay Ye Fan dito. Sa isang kisap mata, isang bundok ang nabuo sa paligid ni Ye Fan, na parabang ito ay isang malaking libingan. Kang Tian. Pinagsama ni Ye Xuanguang ang isang ulap ng asol na apoy sa kanyang kamay, at binalak na gamitin ang napakataas na pagsabog ng asol na apoy, kasama ng bundok na ito, upang direktang sunugin si Ye Fan. Si Hua Xiaoluo at ang iba pa, na nanunood mula sa malayo, lahat ay bumulalas, kinakabahan na hindi tumingin sa ibaba. Sa sandaling ito, isang itim na walang kapantay na layunin ng espada ang sumambulat mula sa bundok. Paghihiganti. Sword Shadow. Si Ye Fan ay naging Diyos ng paghihiganti, may hawak na isang itim na higanteng espada, at lumabas sa bundok. Nang hindi hinintay na palamigan ni Ye Xuanguang ang kalangitan, ito ay isang mapang-ipong-ganting atake laban kay Ye Xuanguang. Ang kapangyarihan ng lupa ay nagdala ng bombardment mula sa iba't ibang anggulo, at sinaktan silang lahat ni Ye Fan sa anyo ng layunin ng espada. Isa-isa, ang itim na espada ay sumabog ng walang hanggan, at ang bilis ng itim na higanteng espada ay umabot din sa sukdulan. Ang Black Sword Intent Light Blade ay nabuwag ni Ye Fan sa isang maikling sandali. Patuloy na binabaluktot ang espasyo sa kalangitan, na parabang pinupunit ang langit. Hindi inaasahan ni Ye Xuanguang na si Ye Fan ay nabugbog ng gusto sa pagkakataong ito, na kaya niyang mag-react ng napakabilis, at medyo natigilan siya. Matapos umatras ng ilang daang metro ng sunod-sunod, napagtanto niyang hindi tama ang sitwasyon, at direktang na-activate ang Dragon Blood Chi. Sa isang iglap, ang mas kahangahangang kapangyarihan ng asul na dragon ay pumutok, isang kamao ng dragon ang itinapon, at ang nagngangalit na apoy ng langit ay yumanig pabalik kay Ye Fan. Lumipad ng pabaligtad si Ye Fan ng higit sa 100 metro, at ang kanyang buong katawan ay mainit. Malungkot ang mukha ni Ye Xuanguang, mukhang bumuti ka talaga. Seryoso ka ba? Ngumisi si Ye Fan, kung gayon, ako na. Mas seryoso, fourfold. Nagkawatak-watek. Kabanata 2617 ang pinakamahusay. Isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na puwersa ang pumuno sa kanyang katawan. Saglit na ginamit ni Ye Fan ang quadruple disintegration sa kanyang katawan, ngunit ginamit niya ang simul-ate na katawan ni Chiyu sa mahabang panahon. This time, quadruple disintegration talaga ang ginamit niya sa sarili niyang katawan na kayanan niyang tiisin. Ang Sword Intent Demon Flame, na tila medyo tamad ngayon, ay lumaki muli ng ilang beses. Sa umaalingaw-ngaw na Sword Intent Magic Wing sa likod niya, naramdaman ni Ye Fan ang buong mundo, na nagbigay sa kanya ng mas sariwang pakiramdam. Ang lahat ng mga pandama ay umabot sa isang hindi pa nagagawang sensitivity. Tiyak na, ang pagkawatak-watak ng inilabas na enerhiya ay mas malakas, ngunit ang pagkawatak-watak ng pisikal na katawan ay kinakailangan pa rin. Dahil, kung walang ganoong pisikal na lakas upang ailatag ang pundasyon, hindi niya magagamit ang mas mabigat na pagkawatak-watak sa kalooban. Malinaw na napansin din ni Ye Xuanguang na ang buong presyon ni Ye Fan ay gumawa ng isang husay na paglukso. Ngunit saglit lang siyang nag-alinlangan, at agad na nagsimulang muli. Anino ng Thunder Dragon. Thunder Sword. Ang. Bumagsak ang figure sa harap ni Ye Fan, at isang Thunderbolt Sword ang biglang nahulog. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakuha ni Ye Fan ang bilis ni Zhu Ying, at hinarap siya gamit ang isang espada mula sa harapan. Boom! Gitling! Naglabas ng matinding kislap sina Wu Shuangzhenyi at Qinglong Shenlei. Pagkakawatak-watak. Inilabas ni Ye Fan ang 5 layer na disintegrasyon laban sa Sword Intent na pinakawalan. Boom! Si Lei Xingzan ay nawasak, si Ye Xuanguang ay pinasabog tulad ng isang palaso mula sa tali, at lumipad palabas. Gayunpaman, kahit na masira ang 5 beses na layunin ng espada, nabigo pa rin itong masaktan si Ye Xuanguang. Ang bilis ng pag-iwas ni Ye Xuanguang ay napakabilis, at palagi niyang ginagamit ang Dragon Blood Armor para protektahan ang kanyang katawan. Ngunit dahil sa espadang ito, biglang tumaas ang kumpiyansa ni Ye Fan. Alam niya na ang pang-4 na antas ng pagkakawatak-watak niya ay talagang mas mataas kay Ye Xuanguang pagkatapos ng dugo ng baliw na dragon. Senador Luo Sword Dance. Naghagi si Ye Fan ng 12 ng lumilipad na espada na may iba't ibang function, direktang nag-vibrate ng magic wings, at ginamit ang espada para ilakad ang dragon, hinahabol siya ng mas mabilis kaysa dati. Sa isang iglap, ang sinaunang espada ay ibinuhos na parang mercury na bumubuhos ng sabay-sabay. 4, 5, 6, at kahit 7.
Ang disintegration sword intent ni Ye Fan ay parang tuloy-tuloy na agos ng tubig, hindi mauubos na buhangin, galit na pinipigilan si Ye Xuanguang. Si Ye Xuanguang ay patuloy na umaatres, at ang kanyang Thunder Dragon Shadow ay isang sprinting move. Sa sandaling umatras siya, magagamit lang niya ang medyo mabagal na Tianfeng Dragon Shadow para gumalaw at umiwas. Sa ganitong paraan, ang bilis ay hindi nangingibabaw. Lalong matapang si Ye Fan, sapat na ang kapangyarihan ng bawat espada para baguhin ang kulay ng mundo. Sa kalangitan, ang daloy ng hangin ay pinutol ni Ye Fan at naging isang dumadagandong na hangin. Sa lupa, ang lambak ng ilog ay pinutol mula sa hindi mabilang na malalaking kanyan, na sumasaklaw ng 12-dosenang milya. Ilang burol ang nilaslas ng espada ni Ye Fan at nawasak sa lupa. Malayo. Sa loob ng arka, pinagpapawisan ng lahat nang makita ang sitwasyon ng labanan mula sa screen ng pagbaril. Makikita na ang itim na espadang layunin ay unti-unting nakakamit, at lahat ay nakangiti. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ng lahat na pinilit ni Ye Fan si Ye Xuanguang para lumaban, na parang nasa panaginip. Isang grupo ng mga disipulo ng Divine Sword Sect ang napaluha sa tuwa nang makita nila ang kakayahan ng Master na maabot ang langit. Bagamat sa malayo lang sila nakamasid, ni hindi nila makita ang silhouette. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa kanilang pagkabigla at sigasig. Ang pagmamalaki sa pagiging miyembro ng Divine Sword Sect at isang disipulo ng Sword God, ay kusang lumitaw. Teacher. Pinipilit ni Teacher si Ye Xuanguang na lumaban. Tulad ng inaasahan ng ulo, alam kong may paraan siya. Hindi natin kailangang matakot sa Obsidian Legion. Hindi si Ye Xuanguang ang kalaban ng Sword Godhead. Huminto si Cup Mo at tumingin sa maliit na batang babae sa tabi niya, nanlaki ang kanyang mga mata, at humagulgol siya at umiyak. Tingnan ang grupo ng mga cultivator ng espada na nakatitig at nasa sabik. Bawat isa sa inyo, idilat ang inyong mga mata at alalahanin ang sandaling ito. Lahat ng tao sa mundong ito ay iisa. Ngunit ang iyong master ay nag-iisa. Siya na gumagamit ng mga espada ay ang pinakamahusay. Walang kapantay sa mundo. Isang grupo ng mga disipulo, na may kahangahangang mga ekspresyon, lahat ay same time na tumango. Kasabay nito, ang sabik na labanan ay umabot na sa libu-libong talampakan sa langit. Si. Ang sandata ng dugo ng dragon sa katawan ni Ye Xuanguang ay pinutol, at ang marahas na maramihang pagkakawatak-watik ng layunin ng espada ay ganap na hindi makatwiran, at naputol ang mga sugat ng espada sa kanyang katawan. Siraw ang katawan ng kanyang tatlong rubbery blue dragon, at hindi niya kayang tiisin ang antas ng batas ng eroplano, at napakaraming pagkakawatak-watik ng layunin ng espada sa antas ng emperador. Ikaw bata, medyo emperor-level swordsman ka na ngayon. Salamat sa iyong papuri. Ngunit kung hindi mo gagamitin ang lahat ng iyong lakas, mamamatay ka. Pinaikit ni Ye Xuanguang ang kanyang mga mata, nakikita mo talaga na hindi ko pa nagagamit ang lahat ng lakas ko. Maaaring hindi mo pa naibigay ang lahat ng iyong lakas. Huwag kalimutan, isa rin akong pamilyang Shenlong, at ang pattern ng scale ng Qinglong Dragon mo ay hindi pa nabubunyag, paanong hindi ko ito malalaman? Gusto mo lang akong ubusin, samantalahin ang kawalan, at sa wakas ay lumaban. Ngunit mag-ingat, kung ang isa ay hindi mag-iingat, maaaring wala kang pagkakataon. Ang mga salita ni Ye Fan ay hindi nahulog, at muli siyang naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Libu-libong lumilipad na espada ang ipinatawag, at direktang hinimok ni Ye Fan ang pamamaraan ng sword fighting na ipilit muli si Ye Xuanguang sa lakas ng epekto ng bilis ng liwanag. Kung babalik si Ye Xuanguang sa lupa, maaari rin niyang gamitin ang Kanglong Ground Shaking Armor para ibahagi ang pinsala. Ngunit kapag ginawa mo yun, ibibigay mo ang inisyatiba. Bukod dito, labis siyang nagseselos sa maramihang disintegration sword intent na patuloy na ginagamit ni Ye Fan, na lampas sa kanyang pangunawa. Alam ni Ye Xuanguang na ito ay dapat na isang makapangyarihang pamamaraan ng batas ng eroplano. Kung napakalakas lang nito, ayos lang. Ang susi ay ang bilis at lakas ni Ye Fan ay hindi mahina, at nakakasabay siya sa kanyang ritmo, kaya mahirap umiwas. Ang batang ito, paano niya nadagdagan ang kanyang lakas sa ganoong antas sa napakaikling panahon? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Ye Xuanguang. Habang nag-aalinlangan si Ye Xuanguang kung dapat niyang kunin muna ang kanyang trump card, bigla niyang nalaman na may apurahang tawag. Wala siyang pakialam sa pakikipaglaban, at direktang pinilit ang Thunder Dragon Juying na takasan ang layo ng atake ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan na sumimangot nang makita niyang ang taong ito ay nag-iisip na tumakas. Kung si Ye Xuanguang ay talagang nagmamalasakit lamang sa pagtakas at hindi magpapatuloy sa pakikipaglaban sa kanya, talagang hindi siya magiging madaling habulin. Dahil, ang Thunder Dragon ni Ye Xuanguang na si Juying ay mas mabilis pa rin, at madaling buksan ang distansya. Bilang karagdagan, talagang ginawa kong balisa si Ye Xuanguang, ang taong ito ay galit na galit at pinatay ng ligaw, at hindi ito madaling hawakan. Ngunit biglang huminto si Ye Xuanguang at naglabas ng isang Jade Talisman. Dobrik, anong problema? Kinuha ni Ye Xuanguang ang Jade Talisman at nagtanong. Kamahalan, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga demonyo. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon, at gusto nilang alisin tayong lahat. Medyo apurahan ang sitwasyon, hindi komportable na sabi ni Dobrik.
Bumaba ang mukha ni Ye Xuanguang, tumingin siya kay Ye Fan ng malalim at komplikado, at bamantong hininga, babalik ako kaagad. Matapos putulin ang komunikasyon, tumingin si Ye Xuanguang kay Ye Fan mula sa malayo. Sword God? Tapos na ang laban ngayon, yun na. Inaamin ko, matatawag ka ng kalaban ko. Hayaan mong magkaroon ka ng mataas na kamay ngayon, ngunit huwag maging kampante. Sa pagitan mo at ako, dapat tayong magpasya sa pagitan ng buhay at kamatayan, at pumili ng isang araw. Lumaban ka na naman. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Ye Fan, si Ye Xuanguang ay naging isang Thunder Dragon at lumipad sa malayo. Alam din niya na kung gusto niyang tumakbo, hindi makakahabol si Ye Fan. Alam ni Ye Fan na karamihan sa nangyari sa Obsidian Legion. Ang taong ito, si Ye Xuanguang, ay hindi isang purong martial arts idiot. Ang kanyang labanan ay pangunahing upang bumuo ng kanyang sariling mobile empire. Kung may anumang panganib na nagbabanta kay Obsidian, tiyak na haharapin niya muna ito. Gayunpaman, gumon din si Ye Fan. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Ye Fan. Minsang pinatay ni Ye Xuanguang si Red Eye at inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na papatayin. Hindi bababasa, ngayon ay tila walang dahilan si Ye Xuanguang para gumawa ng mga pagpatay sa lahat ng dako. Maari ring ayusin ni Ye Fan ang kanyang sariling mga disipulo, at sa maikling panahon, hindi na niya kailangang pakialaman si Ye Xuanguang. Tungkol sa paghihiganti para sa mga karaniwang tao sa mundo, nangako na si Ye Fan sa mga babae na hindi siya magkukusa na sumali sa ganitong uri ng bagay. Kung talagang gusto niyang labanan si Ye Xuanguang hanggang sa kamatayan sa hinaharap, maliban kung ang kabilang partido ay darating din sa pintuan, siya ay tamad na pumunta kay Ye Xuanguang. Kung tutuusin, bubuti siya, at gayon din si Ye Xuanguang. Alam ng Diyos kung ang taong ito ay makakaligtas sa Dragon Tribulation ng ilang beses pa. Guru. Nang marinig ang boses ni Hua Xiaoluo, pinigilan ni Ye Fan ang kanyang pagkakawatak-watik at layunin ng espada, tumalikod at ngumiti. Agad na tumalon si Hua Xiaoluo sa mga bisig ni Ye Fan, umiiyak sa pag-iyak. Wuho! Guru, maaari kang bumalik at takutin ako. Ngayon lang nagbago ang langit at lupa, at ang Valley ay may iba't ibang variant. Maraming tao ang biglang namatay sa Meridian, at naisip nila na ang katapusan ng araw ay narito na. Tinapik ni Ye Fan ang ulo ng babae, naging senior sister ka na, kaya ano ang tamang paraan ng pag-iyak? Okay, sige, lahat ay nanunood. Oh, nabulunan si Hua Xiaoluo at tumangala, ngunit nagawa niyang magpigil. Isang grupo ng mga disipulo ang magiliw na ngumiti at tila sanay na. Kung tutuusin, napakabata pa talaga ng senior sister na ito. Sect Master, anong nangyayari? Tanong ni Molan. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, mahabang kwento, bumalik muna tayo sa sekta. Mayroon din akong mga plano sa hinaharap na kailangan kong ipaliwanag sa iyo. Kabanata 2618 ang mga pagbabago sa baha. Bumalik sa Divine Sword Sect, lahat ng nasa Arca ay bumaba na rin. Tinipon ni Ye Fan ang lahat ng mga disipulo, nagdaos ng isang pagpupulong para sa kanila, at sinabi ang tungkol sa lahat ng mga kamakailang kaganapan. Master, ibig mo bang sabihin ay nasa Taishi Plain na tayo? Tanong ni Sima Rufeng na may diretsyong mukha. Tumango si Ye Fan, hindi ka panipaniwala pa rin ang pakiramdam ng mga disipulo sa audience at nagbulungan. Ngunit ang mga pagbabago sa harap nila ay nagsabi sa kanila na ang lahat ng ito ay totoo. Giggle. Magandang bagay iyan. Sa hinaharap, ang pag-unlad ng cultivation ng lahat ay magiging mas mabilis. Sa master dito, hindi natin kailangang matakot sa sinuman, nakangiting sabi ni Luo Li. Umiling si Ye Fan, sa eroplano ng Taishi, tiyak na maraming malalakas na tao, at ito ay malawak at walang hangganan. Walang makapagsasabi kung gaano kalaki ang panganib. Magtrabaho ng mas mabuti sa nakaraan. Sundin ang utos ng guro. Sumang-ayon ang lahat ng mga alagad. Sa susunod na yugto ng panahon, tatalakayin ko sa ilang mga ketiwala sa sekta kung paano dapat gumana ang Divine Sword Sect sa hinaharap, kung gusto mong ilipat ang sekta, at iba pa. Ang iyong kapatid na si Ling ay gagawa ng Promise Universe para sa buong Divine Sword Sect. Maaari mong samantalahin ang pagkakaiba ng oras at magsanay ng masigasig. Dati. Upang makayanan ang natural na sakuna ng katapusan ng mundo, at ang hukbong obsidian, hindi ko masyadong sinuri ang iyong takdang aralin. Ngayon, kung nalaman ko na may mga taong ayaw umunlad, diretso ko silang paalisan. Lumabas ka sa Divine Sword Sect. Sa aking sekta, maaaring may mga katamtamang talento, ngunit hindi mga tamad. Oo. Mataimtim na tumanggo ang libu-libong mga disipulo ng Divine Sword Sect. Ang bawat tao'y may pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Pagkatapos ng lahat, kung gusto mong mabuhay sa eroplano ng Taishi, ang pananatili sa Divine Sword Sect ang pangunahing prioridad. Hindi sinasadya ni Ye Fan na magbiro, talagang gusto niyang linangin ang isang grupo ng mga talento ng seryoso. Bagamat tila hindi sila nasa panganib sa ngayon, kung makatagpo sila ng anumang malalaking puwersa sa hinaharap, mas maraming tao ang palaging tutulong ng higit pa. Sabihin na lang natin na sa katatapos na labanan sa Wild Temple, kung hindi siya nagsumikap sa paglilinang ng ilang babae para magsanay noon, baka hindi siya nakaligtas.
Sa labanan ng Primordial Black Hole, dahil kina Su Qingzu at Xiao Ziner kaya siya nagtagumpay sa huling pagtawa. Ngayon, kakaunti na lang ang maaasahan niya. Sa hinaharap, umaasa siyang magkakaroon siya ng ilan sa mga alagad na ito, na mag-iisa. Ang direktang pag-recruit ng malakas ay tiyak na epektibo, ngunit ito ay tiyak na hindi mapagkakatiwalaan gaya ng paglilinang nito sa iyong sarili. Pagkatapos ng pagpupulong, si Ye Fan at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay magkasamang umupo sa palasyo sa Sword God Kick, uminom ng alak, at nag-usap tungkol sa susunod na plano. Ang hindi nakakagulat kay Ye Fan ay sina Exi Lin Yuan, Azazel, Leviathan, at Asmodeus, ang matatandang kapatid, ay nagplanong bumalik sa Odin Empire. Ngayon, naghihintay sa wala si Odin, at nakasanayan na nilang manirahan sa lugar na iyon at magkaroon ng malalim na relasyon. Bagamat nag-aatubili si Ye Fan, nagpahayag din siya ng pag-unawa. Bagamat sinasabing ang cultivation base ng ilang matatandang kapatid na lalaki ay talagang wala, ngunit sila ay nasa paligid, at mayroong isang uri ng emosyon pagkatapos ng lahat. Buti na lang may handaan sa mundo, gamaan ang loob niya kapag naiisip niya na hindi imposibleng makita ang hinaharap. Ayer, babalik ka ba sa korte ng Diyos? Nag-aalangan na tanong ni Feng Yaoying, kung babalik ka, maaari kitang samahan. Akala ko pag-iisipan ni Ayer, pero sa hindi inaasahan, diretsyong tumanggi si Ayer. Hindi na ako mahihiwalay sa iyo muli, gusto kong makasama si Ye Fan. Sabi ni Ayer, na may pares ng magagandang mata, tumingin din siya kay Xiao Waisu nang may masamang tingin. Si Xiao Waisu ay may inosenteng tingin sa kanyang mukha, at hindi niya alam kung paano niya napukaw ang orakulo na ito. Anong problema? Anong hindi pagkakaunawaan ang nangyari sa pagitan ni Ayer at Din Xiao? Tanong ni Ye Fan na may pag-aalala. Wala lang, gusto lang talagang malaman ni Suso kung sino si Leng Xingchen, sabi ni Feng Qinglan na may blankong ekspresyon. Ubu. Nagkunwaring hindi narinig ni Ye Fan, at dumiretso sa susunod na paksa. Yun Yao, humanap ng paraan para magpadala ng ilang robot, o gumamit ng internet para mangolekta ng impormasyon. Pagkatapos mag-upgrade sa Taishi Plane, hindi malinaw kung ano ang posisyon namin. Ano ang ginawa? Sinasabi ng demonyong kalaliman tungkol kay Tartarus. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kailan? Determinado na ang sitwasyon, pag-uusapan natin kung paano aayusin ang Excalibur sect sa susunod. Ginagawa ko na ito. Gayunpaman, ang pag-asa sa aking pagtitipon ng katalinuhan ay medyo mabagal, at imposibleng makalampas kung aalis ako sa Great Desolate Continent. Mas mabuting magpadala ka ng ilang tao upang magtanong tungkol dito, sabi ni Chu Yunyao. Guro, mas mabuting ipaubaya ang bagay na ito sa mga alipin, nakangiting sabi ng Candlelight. Nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, tumanggaw si Chu Yunyao. Oo, ang liwanag ng kandila ay makikipagtulungan sa akin. Natigilan si Ye Fan. Tila ang Candlelight ay lubos na nakakahumaling kay Chu Yunyao. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ye Fan at naunawaan. Sa unang tingin, ang dalawang babaeng ito ay tila ganap na hindi magkatugma, ngunit sa katunayan, sila ay parehong paranoid na personalidad, at sila ay hindi malabo, napakamapagpasyahan, at maparaan. Tinatayang medyo nakikiramay ito sa isa't isa at ang sarap ng pagkikita ng huli. Ang tanging bagay na inaalala ni Ye Fan ay kung si Chu Yunyao ay maaakit sa ilang kasiyahan sa pamamagitan ng liwanag ng kandila. Bagaman, tila hindi ito isang masamang bagay. Asawa, ang pamamahala ng sekta at ang pag-aayos ng mga tauhan sa lungsod ng kawalang kasalanan ay ibibigay sa iyo. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi kay Su Qingzu. Ngumisi si Su Qingzu, na may nakakaawang tingin sa kanyang mga mata. Asawa, ang babae ay pagod at gustong magpahinga sandali, kaya ipaubaya mo ang mga bagay na ito sa ibang mga kapatid na babae. Kailangan. Ang prinsesa ay online. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, kalimutan mo na ito, ako mismo ang gagawa. Ang prinsesa ay talagang nagsisikap kamakailan. Ate Jillian, tingnan mo, bilisan mo. Tinatanggap ni Sister Su ang iyong trabaho. Nagmamadaling hinawakan ni Shilanyo si Nayan Rujao gamit ang kanyang siko. Ano, Xiaoyu, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Si Nayan Rujao ay may kahihiyan sa kanyang mukha, ngunit may kaunting pag-asim sa kanyang maningning na mga mata. Naghagikhikan ng mga babae, sa pag-aakalang ito ay sobrang nakakatawa. Nagkatinginan sina Feng Qinglan at Xiao Waisu, medyo nalilito sila, at hindi nila alam kung ano ang pinagtatawanan ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi alam, ang nakaka-relax na kapaligiran na biglang dumating pagkatapos ng digmaan ay nagdulot din ng isang ngiti. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ay nagpatuloy ayon sa deployment ni Ye Fan. Inimbitahan ni Ye Fan si Shu Lantang, Ai Luoman at iba pang mga master ng Chaos Realm sa sekta at opisyal na tinuturing silang mga guest minister. Sa kalagitnaan, ang Asgard, Ancient Muyuan, at mga kinatawan mula sa buong mundo na pinamumunuan ng apat na pangunahing angkan ay lahat ay dumating upang bisitahin si Ye Fan. Unti-unting nababatid ng lahat ang mga dahilan ng malalaking pagbabago sa dakilang pagkawasak. Kumakalat din ang kasabihang ang Diyos ng Espada ang Nagel iligtas sa mundo.
Muli, ang Sword God ay may malaking epekto sa mga prehistoric na panahon, at maging sa puso ng maraming tao, nalampasan niya ang mga alamat tulad ni Emperor Xuanyuan. Tungkol naman sa Obsidian Legion, mukhang lahat sila ay nakaalis na sa baha. Sinasabi ng ilang tao na pagkatapos makipag-ayos ni Ye Xuanguang sa isang grupo ng mga demonyo, galit na galit siya sa mismong lugar, at kinuha niya ang isang tao at direktang binugbog siya. Tapos, hindi na bumalik. Ang Great Expedition, at maging ang buong baha, ay bumalik sa kalmado. Muling naging emperador si Su Wang, at pinakasalan din si Wu Zhenzi ni Qingqiu bilang tunay na babae, na ikinagulat ng maraming tao. Bagamat maraming partido ang hindi nasiyahan at nagprotesta, sumulat si Ye Fan ng isang mensahe ng pagbati na may ngiti pagkatapos marinig ang tungkol dito, at nagpadala ng isang maalab na pulang espiritual na sandata na may mataas na kalidad na si Fei Jian upang ipadala ito kasama niya. Nang marinig ng mundo na sinusuportahan ng Diyos ng Espada ang kasal na ito, agad nilang binago ang kanilang tono at nagpadala ng kanilang mga pagpapala. Sinamantala rin ni Su Wang ang sitwasyon, at ang maharlikang pamilya ng Qingqiu, na muling naitatag sa Demon God Kingdom, ay ganap na napawi ang dating hinala, at ang relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay hindi pa nagagawang magkatugma. Kabanata 2619 na alam mo na naman. Sina Ye Wangto at Ji Soxan, matapos malaman na ang Great Expedition ay stable, ibinalik sina Ye Hang at Ye Wanqing sa pamilya Shenlong. Nakasanayan pa rin nilang manatili sa Shenlong clan, at sapat na ang pagtingin kay Ye Fan paminsan-minsan. Masaya rin si Ye Fan sa pagiging mapagparaya. Sa kanyang libreng oras, bukod pa sa patuloy na paglinang sa puso ng lahat ng bagay, tinutokso niya sina Tang Yuan, Xiaozi at Snake. Ang natitira ay upang turuan ang mga alagad na linangin. Sa loob ng Chen Kun Formation, 2 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa mga disipulo ni Ye Fan, bilang karagdagan sa mabilis na pag-unlad ni Hua Xiaoluo at pagpasok ni Jian Yi sa threshold ng Xinjian, nakamit din ng iba pang 4 na disipulo ang kastiya siyang resulta. Sina Sima Rufeng, Luo Li, An Yi, at Yao Ruoyan, mula sa duo Tian noong una silang dumating, ay sumulong ng mabilis sa kaharian ng Heavenly Emperor. Bilang karagdagan sa tulong ng isang malaking bilang ng mga medicinal pill, mayroon ding benepisyo ng pagpapabuti ng Tai Chi Plane. Sa katunayan, sa panahong ito, lahat ng mahuhusay na practitioner sa Honghuang ay mabilis na nagpapabuti ng kanilang lakas. Rufeng, ang iyong espada ay matigas pa rin. Luo Li, ngayon ka lang na-distract. Kahit na magsanay ka ng espada, hindi ka dapat mag-relax. An Yi, hindi ka pa rin humihiwalay sa mentalidad ng isang mamamatay tao at isang mamamatay tao, at ang layunin ng espada ay hindi sapat. Si Ruoyan ay gumawa ng maraming pag-unlad, ang espadang ito ay may higit at higit na sariling estilo, at dapat niyang maramdaman ang kahulugan ng espada. Sa tuktok ng isang bundok, isa-isang nagkomento si Ye Fan sa paglilinang ng ilang mga disipulo. Matapos ang mga araw na ito ng pagkakasundo, mayroon siyang mas malalim na pagkaunawa sa mga disposisyon ng ilang disipulo. Si Sima Rufeng ay kasing tuwid ng isang bakal na plato, patayo, at bumukas at sumara gamit ang kanyang espada. Ang babaeng ito, si Luo Li, ay may katanji tanging ugali, at ang kanyang talento ay pangalawa lamang kay Hua Xiaoluo, ngunit hindi siya kasing seryoso at nakatutok gaya ni Hua Xiaoluo. Si An Yi ay tahimik, sa katunayan, siya ay tapat at nakalaan, na angkop para sa swordsmanship. Si Yao Ruoyan, ang royal sister, ay may malamig na ugali sa labas at mainit sa loob. Bagamat katamtaman ang kanyang talento, mas mahusay siya kaysa masipag at nakakapag-isip. Guro, pakiramdam ko kamakailan ay hindi ako makapaghintay na manatili sa akin ang espada sa bawat sandali. Mukhang mas gusto ko ang espada kaysa dati, sabi ni Yao Ruoyan. Wala namang masama, ituloy mo lang yan. An Yi, bakit hindi mo ginawa ang iyong makakaya ng makipagkumpetensya ka kay Yao Ruoyan ngayon lang? The 37th move, halatang mas delikado ang anggulo mong sasaksakin, bakit ka umatras? Tanong ni Ye Fan. Iniyuko ni An Yi ang kanyang ulo, nagkamali ang disipulo. Master, gusto ni An Yi si Senior Sister Ruoyan, pero ayaw niya. Mabilis si Luo Lizo. Sumimangot si Ye Fan, nagkunwaring seryoso, alam mo kung ano. Namula ang mukha ni An Yi. Walang pakialam na sinabi ni Yao Ruoyan, Guru, kahit saksakin niya ang espadang iyon, mananalo ako. Oh, totoo yan. Tumingin si Ye Fan kay An Yi at naramdaman na medyo nakakaawa ang batang ito. Sumulyap si Yao Ruoyan kay An Yi, ayoko ng mga lalaking mas mahina kaysa sa akin. Nagulat si An Yi, at isang bakas ng fighting spirit ang nag-alab sa kanyang nawawalang mga mata. Ngumisi si Ye Fan sa loob-loob, itong si Yao Ruoyan ay isa pa ring nagtatampo na tao, kaya talagang tama siya kay An Yi. Bagaman ang aming Divine Sword Sect ay hindi nagbubukod ng pag-ibig sa loob ng sekta, dapat ka ring mag-ingat na huwag maantala ang iyong pagsasanay. Guro, kami ay iyong mga alagad, at dapat naming tularan ang iyong halimbawa. Napakaraming may bahay sa paligid mo. Humajijek si Luo Li. Umiwas si Ye Fan at direktang tinapik ang noo ng babae. Alam mo na naman. Ngumuso si Luo Li at ngumiti ng nakakahiya. Malamig na ngumuso si Ye Fan, kailangan mo ring sumama, si Rufeng ay hindi lamang kahoy, kundi bato, Luo Li, malayo pa ang mararating mo.
Namula si Luo Li, napagtanto lamang niya na gusto niya ang mga gawain ni Sima Rufeng, ngunit Yefan see-through. Si Sima Rufeng ay nalilito, hindi alam kung bakit siya banggitin. Guro, mayroon akong bagong pag-unawa sa layunin ng espada, mangyaring tulungan akong makita ito. Si Hua Xiaoluo ay nagmamadaling lumipad pataas gamit ang espada, at labis na nasasabik na mahanap si Yefan. Muli, may mga bagong trick katuwing 3 araw, Xiaoluo, hindi ang guro ang nagsabi sa iyo. Ang mga bagong sword intent trick ay hindi ganoon kadali, ito ay medyo magarbong o bagong mga trick. Sa ganitong paraan, pumunta ka muna sa bay mo. Tumigil ka at tingnan mo, sabi niya oo, pwede mo naman akong ipakita ulit. Ngumisi si Hua Xiaoluo, oh. Master, ngayon lang daw kayo dumaan sa teacher, nagmamadali kayong hanapin ang teacher, at wala kayong oras para pansinin si ate, di ba? Napapikit si Luo Li. Alam mo, pinandilatan ni Yefan ang disipulo at umalis, mukhang isang eksperto na may immortal na estilo. Sa singsing ng kalawakan, kinaladkad ni Yefan si Nayan Rujao at direktang idiniin ang babae sa damuhan. Asawa, iinom ng concubine ang listahan ng mga medicinal pill at pupunta sa Dansheng para suriin, at may negosyo pa. Ang figure ni Nayenro na nakabalot sa isang mahabang damit na esmeralda, simbolikong nagpumiglas ng ilang beses, ang kanyang mga pisngi ay pulang-pula, at ang kanyang mga aprikot na mata ay nanginginig. Jiao, bigyan ka ng magandang bagay para sa iyong asawa. Naglabas si Yefan ng isang string ng maputlang pink na gemstone necklace na may sariwa at pinong kulay. Ang bawat pink na brilyante ay inukita ng mga pinong totem. Ito ay ilang araw na ang nakalipas. Dumating si Zhu Laolio upang makita ako at pinarangalan ako. Ang natitira ay mga sandata. Ang kadena na ito ay isang bihirang alahas na gawa ni Zhu Rong. Laging gusto ng mga babae ang mga sparkling na bagay, not to mention this pink diamond necklace is really beautiful and has a warm aura. Ang material ay hindi masama sa unang tingin. Asawa, pinapaalis mo ba talaga si Jillian? Ito na lang, hindi ba maganda? Hindi ba't lihim kung ibinabawas ito para sa iyo? May mga magagandang bagay. Palagi kitang iniisip, Jillian, una. Sino ang magpapahalaga sa iyo? Asawa, napakabait mo sa iyong asawa. Mahinang sabi ni Nayen Rujiao, puno ng tamis ang kanyang mga mata. Mahal, isusuot ko ito para sa iyo. Ang pagpapahalaga sa sarili ni Yefan ay lubos na nasisiyahan nang makita niya ang paghanga ng babae sa kanya. Oo, matamis na sagot ni Nayenro. Suot ang kwintas, tila umaapaw ang lamang ni Nayen Rujao. Sa ring space, hindi maiwasang maging intimate ang dalawa, at nakalimutan din ni Nayen Rujao ang tungkol sa negosyo. Pagkaraan ng 2 oras, biglang pumasok si Chu Yunyao sa ring. Nang makita ang lalaki at babae sa damuhan, hindi na nagulat si Chu Yunyao. Ito ay halos sapat na, hinihiling ko sa aking mga alagad na magsanay ng higit na masigasig, at kinakain ko sila ng palihim sa ring tuwing 3 araw. Patuloy na umiling si Chu Yunyao. Haha, tumayo si Yefan at sinuot ang kanyang damit, Xiao Yao Yao? Ano ba, hindi ka ba nag-enjoy din noong mga nakaraang araw? Inikot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, may bagong pag-unlad sa gawain ng pangangalap ng katalinuhan, at nakatanggap ako ng maraming senyales. Sa tingin ko ay dapat kang pumunta at tingnan. Hindi mo ba sinabi na maaaring tumagal ng higit sa 10 taon upang magkaroon ng paunang pag-unawa sa sitwasyon malapit sa eroplano ng Taishi ngayon? Sa lalong madaling panahon. Tanong ni Yefan. Nakatanggap ako ng signal mula sa Earth. Si Yefan ay direktang kumilos at biglang nagtaas ng ulo. Anong sabi mo? How is that possible? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, upang mahanap ang mga coordinate ng Earth anumang oras sa interstellar space, gumamit ako ng signal transmitter para maglabas ng signal na may encryption at pumasok sa universo. Ngayong araw ay talagang natanggap ko ang senyales na ipinadala ko. Sa pag-aakalang hindi makadaan ang signal sa eroplano, malaki ang posibilidad na ang eroplano ng Taiji kung saan matatagpuan ang lupa ay dinala din sa eroplano ng Taiji. Pagkatapos ng lahat, ang Taichi Plane ay ilan lamang sa mga peripheral branch ng Taisu Plane. Kung ang epekto ng orihinal na kapangyarihan ay masyadong malaki, posible ring i-upgrade ang Taisu Plane at ang Taiji Plane ng magkasama. Ibig mong sabihin, makakabalik na tayo sa Earth. Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan. Theoretically, yes, tumango si Chu Yunyao, na may bakas ng pananabik at pananabik sa kanyang mga mata. Kabanata 2620 masyadong malayo. Si Yefan at Nayen Rujao ay hindi na gustong maging obsessed sa isa't isa, at nagmadaling pumunta sa laboratorio ni Chu Yunyao. Halatang alam na ng mga babae ang balita at matagal na silang naghihintay dito. Nang makitang late na dumating sina Yefan at Nayen Rujao, medyo naging banayad ang kapaligiran. Ngunit pagkatapos na makita ang ganitong uri ng bagay, ang lahat ay nasasanay na at hindi na nag-abala pang magsalita. Hindi gaanong nagsalita si Chu Yunyao, at direktang pinutol ang punto. Bago ako magsalita tungkol sa lupa, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kamakailang pag-unlad sa paggalugad. Naglabas siya ng isang holographic na imahe, at biglang, isang malaking modelo ng universo ng eroplano ang napuno ng halos kalahati ng laboratorio.
Ito ang structural map ng espasyong kinaroroonan namin na nakolekta namin hanggang ngayon sa pamamagitan ng radio detection at manual detection. Itinuro ni Chu Yunyao ang gitna, isang katamtamang laki ng planeta. Ito ang planeta kung saan matatagpuan ang ating prehistoric continent. Nang dumating tayo dito, ang eroplanong Teso na kontrolado ng primitive black hole na ito ay talagang nilalamon at kabilang sa huling sandali ng pagkawasak. Matapos mablock ng kapangyarihan ng kaguluhan, tayo rin walang paraan upang malaman na ang labas ng mundo ay hindi alam na ang Honghuang ay isang lupain lamang sa isang planeta. Mga planeta. Tulad ng sa atin, o mga bituin, marami pang iba sa eroplanong ito, at patuloy pa rin silang natutuklasan ng isa-isa. Ang kapangyarihan ng chaos ay patuloy na magpapakalat sa kapangyarihan ng kaguluhan, kaya hindi pa rin malinaw kung saan ang huling hangganan. At ngayon, talagang pinagsama na kami sa eroplano ng Taishi. Sa eroplano ng Taishi, ang estado ng mga bituin ay mas komplikado at magkakaibang, hindi pagkatapos ito ay isang simpleng globo. Ang dahilan ay maaaring ang eroplano ng Taishi ay nilikha ng mga tao, sa halip na ang mga bituin mismo ay unti-unting nabuo. Ibig sabihin, ang mga tinatawag na Hongmeng rulers, nilikha nila ang lahat ng uri ng kakaibang mundo sa eroplano ng Taishi. Mula sa mga bituin na na-explore, maraming hindi regular na hugis ang nakita. Ang ilan ay mga patag na piraso ng lupa, ang ilan ay purong likidong mga bituin, at ang ilan ay patong-patong sa ibabaw ng bawat isa, na humihila sa isa't isa ng gravitational. Sa pamamagitan ng ilang demonyo sa Honghuang, ang impormasyong nakuha pagkatapos magtanong ay ang lugar ng primordial plane kung saan tayo ay pinamamahalaan ng isang mundo na tinatawag na Tartalos. Ang saklaw ng radiation, na na-convert sa light years, ay dapat na mga 10,000 light years. Mayroong 7 mga hari ng demonyo na ngayon ay karaniwang kinikilala ng lahi ng demonyo, at ang Tartarus ay ang upuan ng palasyo ng ika-7 hari ng demonyo. Dito nagmula ang demonyong kabalyero na tumulong sa iyo noong nakaraan. Agad namang nagtanong si Yefan, nahanap mo na ba ang Tartaros? May balita ba tungkol kay Sally? Nagkibit balikat si Chu Yunyao, masyadong kakaunti pa ang impormasyon, at si Tartarus ay hindi pa nahahanap. Sa teorya, ang mas mabilis kaysa sa liwanag na bilis ng detection wave na nilikha ko gamit ang teknolohiyang ether ay dapat na natagpuan sa loob ng 10,000 light years. Mula sa bibig ng mga demonyong dumaan, malalaman din natin ang tinatayang lokasyon. I guess it's because this Demon King's territory was hidden by special means. Imposibleng mahanap ito sa pamamagitan ng ordinaryong paraan ng paggalugad. Tungkol naman kay Sally, hindi pa ito narinig ng mga demonyong iyon. Ang Abyss Witch ay talagang ang pinaka-advanced na maharlikang pamilya sa mga demonyo sa kailaliman. Ngunit ang maharlikang pamilya ng ika-7 hari ng demonyo, walang babaeng tinatawag na Sally Ye. Napabuntong hininga si Yefan, at pagkatapos ay muling nagalak. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa Tartarus sa ngayon. Mula sa mga bibig ng mga demonyong iyon, maaari talaga itong hatulan na ang prehistoric ay umiiral pa rin. Hindi sapat upang hayaan ang mga demonyo na tingnan ito. Bagamat sinasabing nakakaawa rin ang mundo kung saan may buhay sa eroplano ng Taishi, karamihan ay baog. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang eroplano ay masyadong malaki, at marami pa ring mga lugar na may buhay. Sa karamihan ng mga mundo, ang buhay sa itaas ay mas malakas kaysa sa Great Wilderness. Ayon sa mga demonyong iyon, ang isang spherical na mundo tulad ng Honghuang ay ang pinakamababa ang tingin. Nagkataon lang na aktibo sila dito, at natuklasan nila ang abnormalidad dito at lumapit upang tingnan. Kasama ang salungatan sa Obsidian Legion dati, iyon ay, isang walang pangalan na hukbo ng demonyo sa eroplano ng Taishi, na nagkataong nasa malapit. Dahil ang mga mundong ito ay nabuo sa mga huling panahon, hindi espesyal na nilikha ng mga masters ng Hongmeng, na nangangahulugan din na ang makasaysayang background ay hindi sapat at ang mga mapagkukunan ay hindi sagana. Sinasabi na ang palasyo ng Diablo tulad ng Tartarus ay matatagpuan sa mga layer, tulad ng isang gawa ng sining, na lumilitaw sa eroplano ng Taishi. Ang mas mahimalang at komplikadong istruktura, mas karapat-dapat ng pansin. Sa makatuwid, ang mga demonyo ng Tartarus, kahit na alam nila na mayroong sibilisasyon dito, ay hindi masyadong sineseryoso ang lugar na ito. Kung gusto mo talagang pumunta dito para bumuo ng teleportation array, hindi mo papatayin ang mga tao kahit saan tulad ng Obsidian Legion. Pagkatapos ng lahat, para sa 7th Demon King, ito ang kanyang teritoryo ngayon, at hindi na kailangang yusagan ang mga tao ng walang dahilan. Talagang totoo, dahil kinuha ni Ye Xuanguang ang Chaos Realm mula sa Obsidian Legion, wala talagang demonyong hukbo. Eto na. Mukhang may bentahe din ang mahina sa pagiging mahina, para hindi sila ipadala sa frontline para lumaban. Tumawa si Ling Yue. Tumango si Chu Yunyao, at pagkatapos ay nagbago ang paksa. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang hitsura ng mga signal sa Earth. Tinatansya ko na ang orihinal na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng kaguluhan, dahil sa pagkakaiba sa kalidad, ay direktang nakaapekto sa eroplano ng Taiji. Ang eroplano ng Taiji ay orihinal na mga dulo ng sanga ng ilang mundo ng Teso, tulad ng hindi mabilang na mga ugat ng puno.
Napag-alaman na may ilang mga patakaran tulad ng parusa, kaya na-block sina Taiji at Teiso. Ngunit ang eroplanong Taiji, na direktang nakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng eroplanong Taiji, ay maaaring lumampas sa orihinal na limitasyon ng batas. Sa madaling salita, mula sa sandaling nawasak ang black hole, ang mga eroplano ng Teiso at Taiji sa ibaba ng black hole ay nagkagulo. Ate Yunyao, sabihin mo lang sa amin, pwede ka bang bumalik sa Earth, sabik na ako. Ngumisi si Shilanyo. Candlelight, Feng Qinglan at Xiao Waisu ay kaina-hinala. Alam nilang lahat. Ang mga babae ay ascenders. Pero, Ye Fan at Su Qingzhou, bakit kasama nila ang ascenders, mas kakaiba sila? Mula sa mga signal na natanggap sa ngayon, maaari nating hatulan ang tinatayang direksyon. Ang layo, dapat 6,000 light years ang layo, sabi ni Chu Yunyao. Ano? 6,000 light years? Masyadong malayo, ungol ni Wu Yekang, hindi ako makakalipad sa bilis ng liwanag. Sinabi ni Chu Yunyao na walang imek, balak mo talagang lumipad. Paano ito posible? Ang mga advanced na demonyo ay umaasa sa teleportation spells o teleportation arrays. Kung ang demonyong kalaliman ay maaaring lumitaw dito at pigilan si Ye Shuangguang sa tamang panahon, tiyak na may nakakaalam ng lahat dito ng maaga, kaya ito ay inayos ng maaga. Kung hindi, walang teleportation formation dito, at aabutin ng maraming oras para manggaling siya sa Tart Arrows. Pero hindi natin alam ang mga teleportation spells na iyan, na pabuntong hininga si Feng Yaoying. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap sa sandaling ito. Chu Yunyao, dapat ay mayroon ka ng solusyon, huwag mo kaming hulaan. Chu Yunyao pagkatapos mag-alinlangan, sinabi niya, sa totoo lang. Malamang na hindi namin kailangan ng spell teleportation, at hindi namin kailangan ng super light flight. Dahil ang signal transmitting device na iniwan ko sa Earth that time, since meron pa ako, then maybe. Yung space jumping device na iniwan ko ay umiiral pa rin. Ang lahat ay natigilan, at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa enerhiya. Sabi mo, maaari itong ibalik sa Earth ng direkta mula rito. Si Su Qingzhou ay mayroon ding bihirang pagpapahayag ng Tononibik. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.